Genius Daddy in the City Chapter 161 hanggang 170. Mabilis na tumama ang liwanag ng espada na higit sa 10 metro mismo sa ibabaw ng dagat, tulad ng isang pating na ang kalahati ng katawan nito ay nakalabas mula sa dagat at tumatakbong ligaw upang manghuli ng biktima. Hindi. Nanlaki ang mga mata ni Barton, at galit na umungol, pilit na umiiwas. Ngunit sa isang kisap mata ay naputol siya sa liwanag ng espada, at lumubog ang katawan sa dagat na may halong dugo. Si Ye Chen ay nakatayo sa dagat, tulad ng isang halijing bato na nakataas sa langit at lupa, at ang kanyang walang pakialam na boses ay yumanig sa buong dagat. Ang sinumang magkasala sa ating bansa ay mapaparusahan gaano man siya kalayo. Ang buong pagpupulong sa likod niya ay nahulog sa patay na katahimikan, at ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat ay natigil sa sandaling iyon. Nakatingin sa figurang may pagmamalaki na nakatayo sa dagat. Isang pares ng mga mata na puno ng iba't ibang ekspresyon. Shock, di paniniwala, horror, excitement, pride, awe, etc., to name a few. Okay. Sa helicopter, biglang tinampal ni Mr. Gu ang kanyang hita at napasigaw sa tuwa, namumula ang kanyang mukha. Noon lang, sinubukan ni Liu Zijo na tumakas sa tubig sa pagitan ng Estados Unidos at Hilagang Korea. Sa loob lamang ng 2 kilometro, nang ang lahat ay sumuko at huminto at hindi ng ahas na sumulong. Bilang resulta, hinabol siya ni Ye Chen ng libu-libong metro. Wala pang 20 metro ang layo mula sa dagat sa pagitan ng Estados Unidos at Hilagang Korea, napatay niya si Liu Zijo sa isang suntok, na nagligtas sa mukha ng China. Wala nang higit na nakapagpapasigla kaysa sa mga ito. Ang parehong ay totoo para kay Gu Junwei. Matalim niyang tiningnan si Ye Chen sa ibabaw ng dagat, na may tanging paghanga at paghanga sa kanyang mga mata. Ako, si Gu Junwei, ay humahanga lang kay General Han sa buong buhay ko. Simula noon, may isa pang tao, Master Ye. Minamaliit kita noon. Panaginip na tiningnan ni Gu Yingying si Ye Chen. Hindi lamang 3 dakilang Panginoon ang kanyang pinatay sa isang araw, kundi pinawi din niya ang mga pambansang taksil sa kanyang sariling teritoryo sa dagat. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, ang kanyang magagandang mga mata ay kumikislap ng kinang. Mula ngayon, ang sikat na general ni Yenan Kuang ay magiging parang kulog, at walang makakapigil sa kanyang gilid. May isip na kapag nakarating na sa bansa ang balita tungkol sa mga nagawa ni Ye Chen, hindi maiiwasang magdulot ito ng pagkabaliw sa bansa, hindi lamang sa mundo ng martial arts, kundi maging sa mga ordinaryong tao. Kuwait. Sa ibabaw ng merchant ship sa di kalayuan. Pinigilan ng nasa katanghaliang gulang na lalaking may apelyidong Lu ang pagkabigla sa kanyang puso, huminga ng malalim, at biglang sumigaw, tumayo ang lahat at maghanda. Aha! Sa sandaling ito, lahat ng nasa likod niya ay tumayo ng tuwid. Saludo sa ating mga bayaning Chino. Lahat ay yumuko kay Ye Chen sa screen. Kahit na ang kanilang mga galaw ay hindi masyadong maayos, ipinahayag nila ang kanilang paggalang kay Ye Chen mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sa katunayan, maraming tao ang hindi nakakakilala kay Ye Chen, at ang dalawang partido ay hindi pa nagkikita, ngunit malapit silang konektado sa sandaling ito. Namumula ang mga mukha, mabigat ang paghinga, nakakuyom ang mga kamao, at nanginginig ang mga daluyan ng dugo. Ito ang pambansang hustisya. Oo, kung lusubin mo ang ating bansa, mapapatay ka kahit gaano kakalayo. Yang Cheng, sa loob ng isang patio. Hahaha, kung sino man ang makakasala sa ating bansa ay mapaparusahan kahit gaano pa siya kalayo. Ang matandang lalaki na nakatangsuit ay humagalpak ng tawa, may hawak na brush sa kanyang kamay at nagsusulat ng malaking salitang, patayin, sa papel. Matalas at matalas ang panulat. Lumingon ang matandang lalaki at inutusan ang babae sa likuran niya, bisitahin mo si Qin Yao. Gusto namin ng isang binata na nagngangalang Ye. Siya dapat ang punong instructor ng Shenji Camp. Ang sinumang maglakas loob na agawin ito sa amin ay bugbugin, umiyak. Tumango ang babae at lumabas na may kakaiba sa mukha. Bumantong hininga ang matanda, kinuha ang telepono at nag-dial, pagkatapos ng pangyayaring ito, si Luo Wen, ang prinsipe ng isla, ay maaaring samukan ng dugo. Maaaring hindi makayanan ng ibang amo ang kalungkutan. Mangyaring ipagbigay alam kaagad kay Chief Yan at sa iba pa at hilingin sa kanilang tatlo na direktang pumunta si Yukong upang bantayan. Kuwait. Si Ye Chen ay huling tumingin sa tumatakas na lawa, umiling, ibinalik ang Sword of Death sa storage ring, at bumalik sa mga alon. Para naman kay Mr. Gu at iba pang sakay ng helicopter, pumikit siya. Sa oras na ito, 2 tao ang nagmaneho papunta sa kanya sa isang speedboat. Sila ay isang lalaki at isang babae, parehong nakasuot ng Navy uniform. Ang nangungunang babae ay may isang napakapinong hitsura at may kakayahang pag-uugali. Mr. Ye, Mr. Lu has invited us. Tiningnan siya ng mabuti ng babae at sinabing may magandang mukha. Sumimangot si Ye Chen, tumingin sa direksyon ng barkong pandigma, at sinabing, Mr. Lu. Hindi ko siya kilala. Ano ang ipinagagawa niya sa akin? Mr. Ye, don't get me wrong. Kami, Mr. Lu, gustong makilala ka bilang isang bayani. Hindi namin masyadong aabutin ang iyong oras, at maaari ka rin naming ibalik sa dalampasigan. Nagmamadaling paliwanag ng babae. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, tumango si Ye Chen at sumakay sa merchant ship kasama nila. Biglang lumapit ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mayaman at tumawa ng malakas, Welcome Mr. Ye.
Tiningnan ni Ye Chen ang mga pasilidad sa barko at nakitang maraming ginto ang nakalagay dito, at isang flash ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata. Mr. Ye, ang pangalan ko ay Lu Guangyuan. Ako ang may-ari ng merchant ship na ito. Maaaring medyo sikat siya sa labas, ngunit hindi ito kailangang isipin ni Mr. Ye. Itinuring namin ang isa't isa bilang magkapatid. Halatang pamilyar sa kanya si Lu Guangyuan. Habang nagpapakilala, dinala niya si Ye Chen sa isang lounge, at may nagabot kaagad sa kanya ng 2 tasa ng brewed tea. Si Ye Chen ay nagkaroon din ng magaspang na ideya ng kanyang pagkakakilanlan. Gold Tycoon Lu Guangyuan, Kuya Ye, kailangan munang humingi ng tawad sa iyo ni Lu. Tumingin sa kanya si Lu Guangyuan habang hawak ang tsaa at sinabing, hindi ka namin matutulungan sa usapin ni Barton ngayon. Sana maintindihan mo, para maipakita ko ang sinseridad ko, iinom ako ng tsaa sa halip na alak. Pagkasabi noon ay ininom niya ang tasa ng mainit na tsaa sa isang lagok. Humigop si Ye Chen at bahagyang ngumiti, hindi mahalaga. Ganito siya, kung igagalang mo ako ng kaunti, igagalang kita ng kaunti. Si Lu Guangyuan ay may matapang na personalidad at hindi mahilig magpaliko-liko. Mas madaling makipag-chat sa ganoong tao. Sweetheart din daw si Kuya Ye. Lalong naging masigasig si Lu Guangyuan at nakangiting nagsabi, ngunit muli, ang pakikipaglaban ni Brother Ye sa dagat ay ngayon lang talaga nagmulat ng aking mga mata at nakahinga ng maluwag ang ating bansa. Bilang karagdagan kay Commander Yan ng Navy, ikaw ang pangalawang taong hinahangaan ko, Lao Lu. Bahagyang ngumiti si Ye Chen. Inabot sa kanya ni Lu Guangyuan ang isang sigarilyo, umubo, at hindi naiwasang magtanong, Brother Ye, mayroon ka bang iniisip tungkol sa pagsali sa hukbo? Maaari kitang irekomenda sa hukbong dagat. Bakit hindi maintindihan ni Ye Chen ang ibig niyang sabihin? Nang magsasalita na sana siya ay may mga yabag sa labas. Tapos may nakita akong lalaking pumasok. Sa sandaling nakita niya siya, galit na sinabi ni Lu Guangyuan, Yuan, kung hindi ka tumakbo sa bundok kasama ang iyong buhay, ano ang ginagawa mo dito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, huwag mong isipin ang aking kahon ng bilotyan, matagal na itong nawala. Haha, Lao Lu, tingnan mo ang pagiging pekan mo. Namumula pa nga ako sa iyo, bakit hindi kita pinainom ng palihim ng isang tail ng bilotyan noong nakaraang hapunan? Tuyong tumawa ang lalaki, hindi pinapansin ang kanyang pandidilat, at itinuon ang kanyang tingin kay Ye Chen, at saka, wala ako dito para sa iyong masamang tsaa sa pagkakataong ito, narito ako partikular para kay Mr. Ye. Pagkatapos sabihin iyon, ang lalaki ay dirdiretsyong naglakad papunta kay Ye Chen, nagkusa na iabot ang kanyang kamay, at nakangiting sinabi, Mr. nahulaan mo siguro ang aking pagkakakilanlan, ako si Yuan Fei. Nakipagkamay si Ye Chen sa kanya at mahinahong sinabi lang ni Mr. Yuan na pumunta ka dito para lang sa akin. Binatang nagngangalang Yuan, umalis ka na rito. Babalik si Mr. Bilotchen at hihilingin sa isang tao na magdala sa iyo ng isang lata. Nagbago ang mukha ni Guangyuan sa gilid. Paanong hindi niya malalaman na narito si Yuan Fei para manghuli kay Ye Chen? Nakakapuot talaga itong si Yuan Deer na ito. Mabilis siyang pinutol ni Lu Guangyuan at itinigil ang pagtatago nito, ang hukbo ay mas mahusay kaysa sa hukbong dagat. Araw-araw akong gumagalas sa mga bundok, at may ibon sa aking bibig. Gumanti naman si Yuan Fei, Lu ang apelyido ko, hindi ba ang kapatid mo lang ang nasa hukbong dagat? Bakit ang yabang mo? At saka, hindi ba araw-araw na lumulutang sa dagat ang hukbong dagat? Yuan, gusto mo bang lumaban? Sinaman siya ng tingin ni Lu Guangyuan. Nagtaas ng mangga si Yuan Fei at sinabing, halika, lumabas tayo at hamanin ang isa't isa ngayon, huwag lang magsalita ng hindi nagsasanay. Sa sandaling ito, isang mahinang boses ang nagmula sa labas ng pinto, huwag kang makipagtalo, Mr. Ye ay mula sa ating Air Force. Nahulog ang mga salita, nakita ko ang isang babaeng nakaputi na uniforme na naglalakad. Ang babae ay mga 30 taong gulang, sobrang tangkad, may mesla na mga katangian, at nakasuot ng isang pares ng puting guwantes. Agad na pinatay ni Yuan Fei at Lu Guangyuan ang apoy. Walang pakialam ang babae sa mga ekspresyon nilang dalawa, at lumakad patungo kay Ye Chen na may matamis na ngiti. Mr. Ye, sa isang pangungusap, kung pupunta ka sa aming Air Force, maaari kang maging pantay-pantay sa taong ito na si Yuan Fei, at bibigyan ka ng karagdagang 10 milyon na settlement allowance. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, naging berde ang mukha ni Yuan Fei nang marinig niya ito. Gusto mo ba ng ganitong sampal? Ano ang ibig mong sabihin na agad kang makapantay sa akin? Nang makitang babae ang kabilang partido, tuyong umubos si Lu Guangyuan at sinabing, 10 milyong settlement allowance. Lin Xin, masyado ka bang malupit? Bahagyang tumingin sa kanya si Lin Xin at bahagyang ngumiti, dahil may pera ako, kusa ako. Yuan Fei, Lu Guangyuan, walang kwenta kung magkagalit silang dalawa. Masiglang pinaunlad ng bansa ang hukbong panghimpapawid at hukbong pandagat nitong mga nakaraang taon, at masasabing nag-invest ito ng maraming mapagkukunan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taxi driver ay hindi kasing tangkad ng mga driver ng eroplano. Ito ang dahilan kung bakit may mga flight attendant tulad ni Ling Chiling sa mga eroplano, ngunit mayroon lamang mga babaeng nagbebenta ng tiket na nasa edad 40 o 50 sa mga bus. Mr. Ye, what do you think? Kung hindi ka kontento, pwede mo pang itaas. Nang makitang tahimik si Ye Chen, nakangiting tanong muli ni Lin Xin. Nakita rin niya ang labanan ni Ye Chen sa dagat.
Sabi nga, mahal ng mga dilag ang mga bayani. Siyempre, ang salitang pag-ibig ay higit na tumutukoy sa pagpapahalaga. Saglit, tumingin din sina Yuan Fei at Luguang Yuan kay Ye Chen. Bagamat matagal na nilang alam na ang mga kondisyong inaalok sa kanila ay hindi kasing ganda ng kay Lin Xin, nakadama pa rin sila ng kaunting swerte sa kanilang mga puso. Paano kung bulag si Ye Chen? Nang makasalubong ang mga tingin ng tatlong tao, medyo natulala si Ye Chen. Ang tatlong taong ito ay nagtatalo sa isa't isa, at sa wakas ay alam kung paano magtanong ng kanyang sariling opinyon. Magsasalita na sana siya. Boom! Isang malakas na ingay, at ang saradong pinto ay sinipa ng isang tao mula sa labas ng napaka-agresibo. Malapit nang umatake si Lu Guangyuan. Susunod na sandali. May nakita akong batang babae na nakaitim na damit na naglalakad. Ang babae ay mukhang mga 24 na taong gulang, mga 1.75 metro ang taas. Napakapino ng kanyang mukha, matangos ang ilong at manipis na labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay medyo malamig, at malamig niyang tiningnan si Yuan Fei at ang iba pa, bumalik ka, si Yanan Kuang ay isa sa atin. Sino ka? Si Lu Guangyuan ay halos magalit hanggang mamatay. Gusto mo bang mabaliw? Pagsipa sa pinto, ang una niyang sinabi sa pagpasok niya ay hindi humingi ng tawad, kundi humiling sa amin na sumuko. Yanan Kuang, sino ka sa palagay mo? Anong uri ng lugar sa tingin mo ito? Ngunit matalim siyang tiningnan ni Ye Chen. Sa paghusga sa edad ng kabilang partido, siya ay talagang isang sinaunang mandirigma, at siya ay nasa kaharian ng tungmay. Sa lakas na ito, kahit sa mga nakababatang henerasyon ng buong bansang Chino, siya ay isang malakas na tao. Kahit na sa mga tuntunin ng hitsura lamang, isa siya sa ilang mga kagandahang nakita ni Ye Chen. Hindi sumagot ang babae, kumuha siya ng ID at ibinato kay Lu Guangyuan, yun lang. Nang kunin ito ni Lu Guangyuan at tiningnan, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Sina Yuan Fei at Lin Xin ay tumingin dito at ang kanilang mga ekspresyon ay hindi gaanong maganda. May nakita akong tatlong malalaking salita na nakasulat doon. Divine Machine Camp, galing pala dyan, sobrang walang galang. Tuyong umubo si Yuan Fei. Kung tutuusin, hindi naman mababa ang kanyang ranggo sa militar, ngunit ngayon ay paulit-ulit na niyang pinupuri ang isang babae. Pagkatapos, lihim niyang tinulak si Lu Guangyuan gamit ang kanyang siko. Pinilit ding ilabas ni Lu Guangyuan ang isang ngiti na mas pangit kaysa sa pag-iyak. Nakita din ng kamalayan ni Ye Chen ang mga salitang Shenji Camp, ngunit hindi niya naintindihan ang ibig sabihin nito. Maaari talaga nitong mawalan ng katahimikan si Yuan Fei at ang iba pa. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ng babae, sapat na ba ito? Kung hindi, lumabas ka at magsanay. Magsasama-sama kayong tatlo, at bibigyan ko kayo ng isang kamay. Ito ay hindi isang ordinaryong kayabangan. Maaaring hindi ito makayanin ng mga ordinaryong tao, ngunit sina Yuan Fei at Lu Guangyuan ay hindi nang ahas na tumanggi, at paulit-ulit na tumango, tama na, sapat na. Anong biro? Galing yan sa Shenji Camp. Ano ang Shenji Camp? Iyon ay isang pag-iral na kasing sikat ng Wolf Warrior Squadron at ng Thunderbolt Fire Special Warfare Team. Ang lahat ng mga lalaki dito ay may talento, ngunit hindi sila nagsasalita ng maayos. Bahagyang nanlamig ang mga mata ng babae, tama na, bakit hindi ka lumabas? Tara na, bilasan na natin, Lao Lu. Direktang hinayla ni Yuan Fei ang nag-aatubili na si Lu Guangyuan palabas at naglakad palabas. Tumalikod si Lin Xin at matamis na ngumiti kay Ye Chen, Mr. Ye, maaari mo talagang isaalang-alang ang ating Air Force. Maraming babae sa Air Force. Sa isang kisap mata, silang tatlo ay nasa labas, naiwan lamang si Ye Chen at ang babaeng nakaitim na damit sa silid. Hindi nakaimik si Ye Chen. Pagkatapos ay ibinaling ng babae ang kanyang tingin kay Ye Chen at walang ekspresyon na sinabi, ang pangalan ko ay Qin Yao, saktan mo ako ngayon din. Anong sabi mo? Natigilan si Ye Chen saglit, hindi makapag-react. Talunin ka, mali ba ang narinig ko, o may sakit ka sa pag-iisip? Nanlamig ang mukha ni Qin Yao at muli niyang sinabi, sasabihin ko ito sa huling pagkakataon, sampelan ako, kaagad. Natuwa si Ye Chen sa kanya kaya mariin niyang sinabi, una, ayaw kong manakit ng babae. Pangalawa, wala akong oras makipaglaro sa iyo. Pasensya na kung wala ka, kaya magpapalem na ako. Pagkasabi nito ay itinaas niya ang kanyang mga paa at umalis. Sa sandaling lumingon siya, malamig na bamantong hininga si Qin Yao at tumapak sa hapagkainan, diretsyong dinurog ito. Sa lakas na iyon, ang kanyang katawan ay lumutang patungo kay Ye Chen na parang saranggola. Sabay-sabay, mabilis na lumabas ang mga payat niyang binti, at kitang-kita sa makitid na espasyo ang anino ng kanyang mga binti. Sa sandaling kumilos si Qin Yao, naramdaman ito ni Ye Chen, at hindi niya maiwasang sumimangot. Ang babaeng ito ay ipinanganak sa taon ng tigre, at sisilakay siya kapag hindi siya sumasang-ayon sa kanya. Dahil wala siyang intensyon na pumatay. Bahagyang lumingon si Ye Chen sa gilid, at ang kaliwang paa ni Qin Yao ay biglang dumaan sa kanyang dibdib. Inabot ni Ye Chen at hinawakan ang kanyang bukong-bukong. Gayunpaman, dahan-daang iyangat. Bagamat hindi siya gumamit ng labis na puwersa, naramdaman ni Qin Yao ang isang malaking puwersa, ang kanyang magandang mukha ay bahagyang nagbago, at ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang idiin ang kanyang mga paa pababa, na para bang gusto niyang talunin si Ye Chen. Pagkatapos sa susunod na sandali,
Ang kanyang kaliwang binti ay direktang nakapatong sa balikat ni Ye Chen. Bago pa makapag-react si Ye Chen, itinaas niyang muli ang kanyang kanang paa at tinanong si Ye Chen, binitawan ni Ye Chen ang kanyang kabilang kamay upang hawakan muli ang kanyang kanang paa, at humakbang pasulong. Sa sandaling iyon, biglang nanlamig ang mga ekspresyon ng mukha nila. Nanlamig ang katawan ni Qin Yao, at isang bakas ng hiya ang lumitaw sa kanyang malamig na magandang mukha, walang hiya. Sabay-sabay, sa equipment room ng barkong pandigma, sina Yuan Fei, Lu Guangyuan, Lin Xin at iba pa ay nakatitig sa screen ng computer sa harap nila. Ang larawan sa itaas ay isang eksena ng pag-aaway ni Ye Chen at Qin Yao. Matapos makita ang sobrang malabo na poster ng dalawa, saglit na natigilan ang tatlo, at biglang hindi nila naintindihan. Ano ang sitwasyon? Hindi ka ba nandito para maghukay ng mga tao? Mga baka, napabuntong hininga si Yuan Fei at binigyan ng thumbs up si Ye Chen sa screen. Ito ay isang tunay na baka. Alam mo, iyon ay isang overlord na bulaklak, o isang overlord na bulaklak ng Special Forces Brigade, ngunit si Ye Chen ay naglakas loob na samantalahin siya, paanong hindi siya magiging bully? Sa halip, tumawa si Lu Guangyuan at sinabing, ay, tama, hindi kailanman minamaliit ang Panginoong Bulaklak na ito sa aming tatlo sa sandaling pumasok siya sa pinto, at ngayon ay sa wakas ay nawala na siya sa mga kamay ni Brother Ye, at talagang sinagot niya ang pangungusap na iyon, masamang tao. Kailangan pa nitong gumiling ang masama. Kayong mga lalaki ay walang magandang bagay. Tumawa si Lin Xin at tiningnan ang dalawang hayop na nasa tabi niya na may halong panghahamak. Tumalikod siya at lumabas ng monitoring room, habang naglalakad, lahat sila ay malalaking paa ng baboy. Tuldok-tuldok-tuldok. Nang makilala ang nag-aalab na tingin ni Qin Yao, bahagyang kumaibot ang bibig ni Ye Chen, at hindi niya namamalayan na binitawan ang kanyang kamay, ngunit ang tatlong tao sa labas ay nagkasala sa kanya. Sa ganitong paraan, malaya ang mga binti ni Qin Yao. Pagkatapos niyang mapunta sa galit, sinuntok niya si Ye Chen ng may hiya at galit. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nang ahas na gamitin muli ang kanyang mga paa, higit sa lahat ay natatakot siyang mapakinabangan muli ng sitir na ito. Muli, nanlamig ang mukha ni Ye Chen, at ang kanyang pasensya sa isang babae ay ganap na naubos. Direkta niyang iwinagayway ang kanyang manggas, biglang lumipad pabalik ang katawan ni Qin Yao, at umatras ng ilang hakbang bago tumayo. Sa muling pagtingin dito, si Ye Chen ay nakarating na sa pintuan, at hindi niya napigil ang sumigaw ng galit, huwag kang pumunta, kung ikaw ay isang lalaki, bumaba ka at makipag-away sa akin sa totoong laban, hindi banggitin, maaari kang tumakbo ngayon, ngunit hindi ka makakatakas, bukas. Sa sandaling lumabas ang salitang ito, sina Yuan Fei at Lu Guangyuan sa monitoring room ay halos magluwa ng isang subo ng matandang dugo, matandang babae, huwag masyadong bastos, hindi tayo magkaintindihan. Maaari ka bang tumakbo ngayon, ngunit hindi ka makakatakbo bukas. Huminto si Ye Chen, lumingon sa kanya, at kumunat ang noo, okay, bubusugan kita, gawin natin. Bumagsak ang boses. Naglakad siya patungo sa Qin Yao ng hakbang-hakbang, at sa bawat hakbang, lumalakas ang momentum sa kanyang katawan, na tanda ng galit. Biglang nagbago ang magandang mukha ni Qin Yao, at sa ilalim ng momentum na ito, natagpuan niya ang kanyang sarili na medyo humihingal. Nagpapanik ito ng walang dahilan. Patayin. Nagmamadali siyang kinagat ang kanyang mga ngipin at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang hampasin si Ye Chen gamit ang isang palad, na nanunumpa na hahampasin si Ye Chen sa ulo ng baboy upang ipaghiganti ang kanyang nakaraang malaswang pananakit. Nakuha. Isang malaking kamay ang dumampi at hamampas ng malakas sa kanyang mukha, at lumipad siya ng pabaligtad at tumama sa pader ng malakas. Ikaw, tinakpan ni Qin Yao ang kanyang nanunuot na mukha at hindi makapaniwalang tumingin kay Ye Chen. Si Qin Yao ay isinilang sa Special Forces Brigade, at isa siya sa mga pinakamahusay sa parehong kakayahan at hitsura. Ngayon ay nasample at sinampal na talaga siya. Malamig na tiningnan siya ni Ye Chen, masaya ba? Gusto mo bang bumalik? Ang pariralang, huwag patulan ang mga babae, ay karaniwang sinasabi ng mga lalaking naglalakad sa ikatlong paa. Ang mga taong ito ay maaaring malaki ang utak o mapagkunwari. Kapag hinahabol ka ng isang babae ng patalim at laslas, paano ka hindi lalaban? Posible bang tumayo at hayaan siyang saksakin ka hanggang mamatay? At halatang wala sa kanila si Ye Chen. Ayaw niyang manakit ng babae, pero hindi ibig sabihin na hindi siya pumapatol sa babae. Maliban sa kanyang mag-ina, kapag hinamon ng ibang babae ang kanyang bottom line, hindi siya magdadalawang isip na barilin. Ano ang Lian Xiangxiu ay kalokohan? Matapos maramdaman ang layunin ng pagpatay ni Ye Chen, ang mukha ni Qin Yao ay namutla, kinagat niya ang kanyang labi at tumayo mula sa lupa, kumuha ng maliit na notebook mula sa kanyang katawan at inihagis ito ng direkta kay Ye Chen, at pagkatapos ay umalis ng galit. Kunin mo na ang mga gamit mo. Paalala ni Ye Chen. Malamig na tinitigan siya ni Qin Yao, at pagkatapos mag-alinlangan, kinuha niya ang maliit na notebook at umalis ng hindi lumilingon. Pagkaalis niya, nagmamadaling pumasok sina Yuan Fei at Lu Guangyuan. Halatang alam na alam nila ang gulo sa bahay. Gayunpaman, nagpanggap pa rin si Lu Guangyuan na hindi alam at nagtanong, Brother Ye, tinanggihan mo ba ang kanyang imbitasyon? Bahagyang tumanggo si Ye Chen. Napakalinaw niya tungkol sa pinagmulan ni Qin Yao. Mr. Ye, why don't you come to our army? The treatment will remain the same as before.
Si Yuan Fei ay gumawa ng isa pang kahilingan. Umiling si Ye Chen at ngumiti at sinabing, salamat sa iyong kabaitan, ngunit wala akong intensyon na sumali sa hukbo. At saka, ama pa rin ako at gusto kong alagaan ang mga bata. Pagkatapos ng lahat, lumabas siya ng silid nang hindi naghihintay na sumagot ang dalawa, diretsyong tumalon sa dagat, at naglakad patungo sa dalampasigan sa mga alon. Sa pagtingin sa kanyang likuran, si Lu Guangyuan ay tumayo sa kubyerta at bumantong hininga. Napakasakit ng kanyang puso na makaligtaan ng isang talentong tulad ni Ye Chen. Noong una ay gusto niyang tulungan ang kanyang kapatid na babae na may ilang talento. Lahat ng tao may kanya-kanyang adhikain, hayaan mo siya. Si Yuan Fei sa gilid ay mas optimistiko. Pagkatapos ay tila may naisip siya at nakangiting sinabi, matandang Lu, sa wakas ay nakarating na ako rito minsan, at ang bilotsa na iyong pinagyaman ay dapat ibigay ng 2 tail. Roll! Tuldok tuldok tuldok. Sa isang helicopter na lumilipad patungong Tianan, tumawag si Qin Yao at sinabing sobrang agrabyado, Kuya, binugbog ang kapatid mo, malalaman mo. Pagkasabi nito ay agad niyang ibinaba ang telepono. Ngayon, dumating siya upang anyayahan si Ye Chen na maglingkod bilang punong instructor ng Shenji Camp, ngunit ang mga kabataan ay laging tumatangging tanggapin ang mga kabataan, hindi pa banggitin ang isang mahalagang posisyon bilang punong tagapagturo ng Shenji Camp. Kaya binalak niyang subukan ang mga kakayahan ni Ye Chen upang makita kung siya ay kasing lakas ng sinabi ng mga chismis, ngunit siya ay nagdusa ng husto sa huli. Tuldok tuldok tuldok. Yang Cheng, nabugbog si Yao Yao. Mukhang nabugbog itong babaeng ito, kung hindi, hindi niya ako ay demanda. Matapos ibaba ng isang binata na nakasut ang telepono, hindi siya nagkaimik. Pagkasabi niyon, tumingin siya sa matandang nakatang suit na nasa harapan niya at napakamot sa ulo. Matandang Chen, kailangan kong tulungan si Yao Yao na mahanap ang lugar na ito at talunin ang lalaking iyon. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko siya papatayin. Pagkatapos ng kalahating oras, umalis si Ye Chen sa dagat at nakita ang maraming tao na nagkukumpulan sa baybayin, karamihan sa kanila ay ang mga nanood ng labanan sa Jade Dragon Snow Mountain noon. Ilang pamilyar na figure ang nakatayo sa harapan. Si Xiao Ya, Su Yuwei, Yao Yu at iba pa, ang nakahawak sa batang si Meng Meng sa mga bisig ni Xiao Ya. Bumalik na siya, hindi ko alam kung sino ang sumigaw, at biglang natuon ang mga mata ng lahat kay Ye Chen, at lahat ay may komplikadong hitsura sa kanilang mga mukha. Nandito si Yenan Kang para tugisin si Liu Ziju. Ngayong nakabalik na siya, hindi niya nakita ang mga tao ni Liu Ziju, kaya iisa lang ang resulta. Patay na si Lucy. Nagpumiglas ang maliit na lalaki sa mga bisig ni Xiao Ya, at patuloy na kumakaway kay Ye Chen, tuwang-tuwa, itay. Tumalon si Ye Chen sa pampang sa isang hakbang, at ang maliit na lalaki ay nagmamadaling yamakap sa kanyang leeg na napakalagkit, Tai, saan ka napunta? Akala ni Meng Meng ay ayaw mo na sa akin. Sinundan ni Dad ang masamang tao. Hinawakan ni Ye Chen ang kanyang mukha, tiniyak na ayos lang ang batang lalaki, at pagkatapos ay nakahinga ng maluwag. Itinaas niya ang kanyang mga mata at sinulyapan ang karamihan sa kanyang harapan, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Xiao Ya, at ngumiti, salamat sa pag-aalaga kay Meng Meng. Tama na ang pag-aalaga sa nakababatang kapatid na babae. Tiningnan ni Xiao Ya ang maliit na lalaki ng may pagmamahal, at tila naging maayos ang pagsasama ng dalawa sa pagbabalik. Little sister, natigilan si Ye Chen saglit, at pagkatapos ay tumawa. Ang pinakamamahal na anak na babae ay magmamana ng kanyang sariling mantle sa hinaharap, hindi isang disipulo ang mas mahusay kaysa sa isang disipulo, at ito ay karaniwang kahulugan para kay Xiao Ya, ang pangalawang senior na kapatid na babae, na tawagan ang kanyang maliit na nakababatang kapatid na babae. Dad, habang nasa daan, patuloy na tinatawag ni Tita Xiao ang little junior sister ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin sa little junior sister? Kinusot-kusot ng maliit na lalaki ang kanyang mga mata. Mahinang sinabi ni Ye Chen, iyan ang ibig sabihin ng kapatid ko. Ngunit si Tita Xiao ay mas matanda kaysa sa iba, kaya maaari siyang maging isang cute na ina. Hindi pa rin maintindihan ng batang lalaki. Namula si Xiao Ya sa sinabi ng kanyang ina. Matapos mapansin ni Su Yuwei ang pagiging kakaiba ni Xiao Ya, na nasa gilid, nakipag-ugnayan siya sa maliit na lalaki na nagsabi ng hindi sinasadya. Malamig na bumantong hininga si Su Yuwei, na nagpapatunay sa kanyang hula. May crush talaga itong pares ng asong lalaki at babae na ito. Nang makitang nag-uusap lang ang mag-ama, na parang hindi nila nakita ang ibang mga tao sa tabi nila, hindi naiwasang magtanong, Ye. Master Ye, paano si Liu Ziju? Sa sandaling lumabas ang salitang ito, nagtakip ng tenga ang lahat. Namatay. Malumanay na sabi ni Ye Chen, na walang ekspresyon sa kanyang mukha, na parabang nagsasalaysay siya ng isang kalat-kalat at ordinaryong bagay. Wow! Biglang nagkagulo ang mga tao. Sa Jade Dragon Snow Mountain, hinabol at pinatay ni Ye Chen si Liu Ziju, at lahat ay nagsumikap na makahabol, para lang malaman ang huling resulta. Kahit nahanda na ako sa aking puso, kinilabutan pa rin ako pagkatapos kong marinig ito ng totoo. Patay talaga. Si Rao ay ang magandang mukha ni Su Yuwei ay hindi maiwasang magbago. Tara, uwi na tayo. Sa sandaling binuhat ni Ye Chen ang kanyang anak, lumabas siya sa karamihan. Sa katunayan, wala siyang pakialam sa mga iniisip nila. Nag-alinlangan si Xiao Ya at sumunod. Sabay-sabay.
Tahimik na huminto ang isang itim na Benz sa gilid ng kalsada, bumaba si Lin Tai sa kotse, tumakbo sa gilid ni Ye Chen, pinigilan ang kanyang pananabik at sinabing, "Kagalang-galang na Panginoon, ibabalik kita." Tuwang-tuwa si Lin Tai. Sa katunayan, sa simula, hindi siya optimistiko tungkol sa hamon ni Ye Chen sa tatlong dakilang master, ngunit iba siya sa mga higanti ng Tianan dahil hindi niya piniling ipagkanulo si Ye Chen. Lumalabas na tama si Lin Tai, pinatay ni Ye Chen ang tatlong magkakasunod na mahusay na master, at hinabol si Liu Ziju ng libu-libong milya. Tumango si Ye Chen, binati si Xiao Ya at umupo sa kotse. Saktong isasara na ni Lin Tai ang pinto, isang anino din ang pumasok. Gusto ko ring umupo. Umupo si Su Yuwei sa tabi ni Xiao Ya. Bahagyang kumunat ang noo ni Xiao Ya. I don't know if it was a illusion, but she always feel na ang babaeng ito na may apelyidong Su ay laging palaban sa kanya. Tiningnan ni Lin Tai si Ye Chen nang hindi namamalayan, at nakitang tumango siya ng palihim bago pinaandar ang sasakyan. Sa daan, marahil dahil sa presensya ni Su Yuwei, ang kapaligiran sa loob ng kotse ay tila medyo tahimik. Sa huli, sumulyap si Su Yuwei kay Ye Chen at hindi maiwasang sabihin, "Tawagin ba kitang Ye Chen o Yenan Kang?" "Whatever," sabi ni Ye Chen nang hindi lumilingon. Narinig, hindi napigilan ni Su Yuwei na magalit. Siya na ngayon ang may pusong pumatay. Si Ye Chen ay basura sa kanyang paningin, kung hindi dahil sa dahilan ng kanyang kapatid, hindi na niya gugustuhing tingnan pa si Ye Chen. Gayunpaman, sa labanan sa Snow Mountain, nalaman niyang si Ye Chen talaga ay si Yenan Kang, lalo na ang eksena kung saan pinatay ni Ye Chen ang tatlong dakilang master ng sunod-sunod na may isang kaaway at tatlo ang nagbigay sa kanya ng matinding pagkabigla. Medyo hindi katanggap-tanggap sa kanya. Ang pinakamahalagang bagay ay nabago ito, lihim niyang inihambing sina Ye Chen at Yenan Kang, at naramdaman na ang isa ay isang uod at ang isa ay isang dragon, at walang paghahambing. Ang katotohanan ay nagbigay sa kanya ng isang sampal sa mukha, na nagpahiya, nagalit, at naiinis pa. Sa pag-iisip nito, malamig siyang ngumuso at sinabing may malungkot na mukha, "Dahil napakakapangyarihan mo, bakit hindi mo sinabi ng maaga? Bakit ko naman sasabihin sa'yo?" Mahinang sabi ni Ye Chen. "Ikaw." Agad siyang pinandilata ni Su Yuwei, at sinipa ang pinto ng kotse na namumungay ang pisngi, "Tumigil ka, gusto kong bumaba." Tuldok-tuldok-tuldok. Sabay-sabay. Ang resulta ng Battle of Snow Mountain, na pinanood ng buong mundo ng martial arts ng China, ay lumusot sa buong bansa na parang isang marahas na bagyo. Ang buong mundo ng Chinese martial arts ay ganap na kumukulo. Sa pag-unlad ng teknolohiya at pag-unlad ng internet, kahit ang mga sinaunang mandirigma ay hindi maiiwasang mag-surf sa internet. Sa isang 5-star na naka-encrypt na forum na nakatuon sa pagpapalitan ng mga Chinese martial arts circles, ang paksa sa ngayon ay tungkol kay Ye Chen. Mabigat na balita, pinugutan ni Yenan Kang ng ulo si Jiang Bei gamit ang isang espada sa Jade Dragon Snow Mountain, at sinuntok si Ning Dangao, na pinilit si Liu Ziju na tumakas ng libu-libong milya. Mula ngayon, Dangao at Ziju Bei ay hindi nananatili na lang si Nan Kuang at Zhang Wen Sword. Wala pang kalahating oras matapos may post ang post na ito, lumampas agad sa 100,000 ang bilang ng mga tugon at followers, at kinilabutan ang lahat. Ang ilang mga tao ay hindi naniwala, at agad na sumagot, "Talaga o peke?" Si Yenan Kang ay lumaban ng isa laban sa tatlo, at hindi siya natalo, ngunit pinatay pa niya ang lahat ng tatlong Panginoon. "Halika, magkano ang ibinigay sa iyo ni Yenan Kang? Pwede bang biro ang ganitong bagay? Bagamat alam kong maraming tao ang hindi naniniwala, gusto ko lang patunayan na totoo ito, dahil nasa Jade Dragon Snow Mountain ako noon." May isang tao kaagad na nagpatibay, sa katunayan, pinatay ni Yenan hindi lamang ang tatlong dakilang master, kundi pati na rin ang isang master na si Jin Guang mula sa Watai Mountain. Siya ang pinakamasamang namatay. Sa madaling salita, galit na pinatay ni Yenan ang 4 na Grandmaster. Damn it, Geezer, gusto mo bang maging sobrang pervert? Dude, pahiram ng isa para magsalita. Wala akong video. Sinong nang ahas na palihim na kunan ng litrato ang pinangyarihan ng labanan? At saka, walang signal mula sa Snow Mountain. Ang ilang mga tao ay nagpahayag ng panghihinayang, "Nakakalungkot, kung hindi, maaari naming makita ang estilo ni Yenan Kuang at tingnan kung mayroon siyang 3 ulo at 6 na braso." Hindi mabilang na mga tao ang sumunod na may mga ekspresyon ng pag-iyak. Isang vest na may palayaw na, Guo by Xiaosheng, ang muling nagbalita, "Hoy, marahil ay hindi mo pa alam, ngunit talagang pinatay ni Yenan Kuang ang 5 martial arts master sa isang araw." Ang paghahayag ng Guo by Xiaosheng ay nahihilo sa lahat, sa pag-aakalang sila at ang iba ay nagkamali. 5, di ba 4? Bakit may isa pa? Kuya Bai Xiao, pakisabi sa amin. Bulalas ng ilang tao, at hindi mabilang na mga tao ang na-curious din. Sa katunayan, ang taong Guo by Xiaosheng ay napaka-misteryoso at napaka-energetic sa forum ng Guo. Madalas niyang alam ang mga bagay na hindi alam ng lahat. Katulad lang siya ng mga paparazzi sa labas na laging handang ilantad ang panloloko ng isang celebrity, pero mas magaling siya. Lahat ng inilantad niya ay napatunayang totoo, nang walang bakas ng kahalumigmigan. Sa makatuwid, sa paglipas ng panahon, lahat ay naniniwala sa kanya. Nang makitang napukaw niya ang kanyang gana, sumagot si Guo by Xiaosheng, "Huwag na nating pag-usapan ang tungkol kay Yuan Bupo. Bukod kina Jiang Bei, Liu Ziju, Ning Dangao,
at Jin Guangxiang, pinatay din ni Ye Chen ang isang pirata. Ang pangalan ng lalaking ito ay Barton. Isa siyang general ng prinsipe ng pirata na si Rowan. Isa rin siyang martial arts master. 20 years ago, nasuntok niya ang isang barkong dagat. Noong oras na iyon, si Liu Zijiu ay hinahabol ni Ye Nankuang at gustong tumakas sa ibang bansa. Nakipag-ugnayan din siya kay Barton at sa iba pa para tulungan siya, ngunit pinatay siya ni Ye Nankuang. Sa galit, tumawid si Barton sa karagatan ng ating bansa nang walang pahintulot at inatake si Ye Nankuang. Kumilos siya, ngunit sa huli ay namatay siya sa kamay ni Ye Nankuang, at natakot si Reich. Napasinghap, nagulat at nagalit ang lahat. Sobrang yabang talaga ng Barton na to. Pini-provoke niya tayo, buti na lang at binayaran na niya sa wakas. Kung magaling kang pumatay, gaano kalakas ang loob ng isang pirata na pumunta sa ating bansa ng lantaran? Hindi ba natalo ang lalaking ito kay Chief Yan 20 years ago? Panipi tuldok panipi. Sa oras na ito, may ibang nagtanong, Chief Yan. Siya ba ang parehong Chief Yan bilang Han Kainho at Li Yunxiao? Oo, siya iyon. Gumamit si Chief Yan ng 50 galaw para talunin si Barton 20 taon na ang nakararaan, ngunit napatay siya ni Ye Nankuang sa wala pang 5 galaw. Sagot ni Guo Bai Xiaosheng. Hahaha, isang magandang kamatayan, isang napakagandang kamatayan, ang pagsabog ng isa sa iyong sariling mga tao ay talagang kabayaran. Ito ang resulta ng pag-provoke sa ating bansa, China. Kung sinalakay mo ang ating bansa, mapaparusahan ka kahit gaano kakalayo. Panipi tuldok panipi. Pagkatapos ng maikling katahimikan, ang buong post ay pinunasan ng hindi mabilang na mga layer ng 666, at ang mga mata ng lahat ay pula. Kung nasaktan mo ang ating bansa, mapaparusahan ka kahit gaano kakalayo. Noon, akala ko si Ye Nankuang ay isang mabagsik na tao na personal na paghihiganti lang ang iniisip ko, ngunit hindi ko inaasahan na naiintindihan din niya ang hustisya ng bansa. Dahil dito, kaya niyang taglayin ang titulong Panginoon. Hoy, may malalakas na mandirigma na nagbabantay sa 4 na panig. Ang mga magagaling na maginoo ay naglilingkod sa bayan at sa bayan. Ito ang orihinal na layunin ng ating paglilinang. Panipi tuldok panipi. Sa ilang sandali, ang reputasyon ni Ye Chen ay isang panig, at ang ilang mga tao na may mga opinyon tungkol sa kanya ay naging mga tagahanga mula sa negatibo. Isang taong nakakakita sa malayo ay nag-aalalang nagtanong, nga pala, kung papatayin ni Ye Nan si Barton gamit ang isang espada, magagalit ba ito sa prinsipe ng pirata na si Rowan at darating upang kunin siya? After his reminder, nag-react din ang iba. Gayunpaman, sa oras na ito nawala si Guo Bai Xiaosheng. Bai Xiaosheng, pinalakas lang ng tiyuhin mo ang gana namin at tumakas. Hindi mo ginagawa iyon. Don't ask. It's not like everyone doesn't know his temper. I guess I was asked by my wife to pay the public food. Baka niyaya akong uminom ng tsaa. Hindi napigilan ng isang tao ang matawa. Kuwait. Sa loob ng isang madilim na internet cafe. Ang isang matandang magsasaka ay tumingin sa iba't ibang mga katanungan sa forum na mingiti at isinara ang webpage sa isang click. Hoy, kung mas bata ako ng 10 taon, gusto ko pa ring sumama sa isang away, matanda. Ang matandang magsasaka ay nagsimulang humithit ng tuyong sigarilyo. Sa oras na ito, tumunog ang kanyang matandang telepono, 5 milyong yuan ang natanggap mula kay Zifubao. Sa sandaling icon ek ang tawag, ang dagandong ng isang babae ay nagmula sa loob. Damn it, old cow, ninakaw mo ba ang pulang bellyband na isinabot ko sa labas ng bahay kagabi? Ubo. Umubo ang matandang magsasaka at mabilis na itinanggi, hindi, tiyak na hindi ako yon. Sinabi ko si Kawar, ngunit hindi mo man lang iniisip, matandang baka, ganoon ba akong klaseng tao? Roll. Naniwala talaga ako sa mga masasama mong gawa. Isa kang masamang matandang lalaki. Napakasama mo. Ibalik mo ito sa akin dali. Tandaan mong hugasan mo. Kuwait. Habang kumukulo ang buong mundo ng martial arts ng China, hindi napigilan ng ilang tao na umiyak, ito ba si Ye Nankuang ang reinkarnasyon ng Diyos ng pagpatay? Saan man siya pumunta, pinatay niya ang lahat ng orihinal na Dong Ao Shiju Nantubei siya sa kanyang mga kamay. Ngayon ay isa na lang si Mo Wenjian na natitira. Sa tingin mo ba ay papatayin din ni Ye Nankuang si Mo Wenjian? May nagtanong ulit. Malamang hindi. Ang Chinese sword god na si Mo Wenjian ay hindi lumalabas sa buong taon. Hindi dapat magkaroon ng anumang puot sa pagitan niya at ni Ye Nankuang. May umiling at nagsabi, higit pa, huwag kalimutan, hinamon ni Jian Wusuang si Mo Wenjian 2 buwan na ang nakakaraan, at ngayon ang mapagpasyang labanan sa pagitan ng dalawa ay wala pang 1 buwan. Ano ang nangyari sa ating bansa, China, nitong mga nakaraang taon? Ang mga talento ay lumitaw sa malaking bilang, kabilang si Ye Nankuang, ang Diyos ng kamatayan, at si Jian Wusuang. Sa personal, pakiramdam ko ang Jian Wusuang na ito ay mas masama pa kaysa kay Ye Nankuang. Sa 18 taong gulang pa lamang, natalo niya ang lahat ng mga masters ng sunod-sunod at hinamon pa si Mo Wenjian. Kahit ano paman, ito ay palaging isang magandang bagay na ang ating bansa ay may malaking bilang ng mga mahuhusay na tao. Gayunpaman, inaabangan ko ang labanan sa pagitan ni Jian Wusuang at Mo Wenjian. Pagkatapos ng lahat, ang maliit na master ng espada ay mas makapangyarihan, at ang Diyos ng espada ay mas mahusay. Kuwait. Sa susunod na mga araw, nanatili si Ye Chen sa bahay.
Kung ikukumpara sa excitement ng outside world, parang medyo kalmado siya. Habang inutusan niya si Lin Tai na magtanong tungkol sa balita mula kay Yan Jing, nanatili siya sa bahay kasama ang kanyang anak na babae. Nawala siya sa paningin ng publiko ng ilang magkakasunod na araw, na nagparamdam sa labas ng mundo. Kowloon Bay Villa. Sa wakas ay nakapasok ako sa tuktok ng Spirit Gathering Realm. Pagkatapos ng isang gabi ng matinding pagsasanay, maingat na naramdaman ni Ye Chen ang kanyang paglilinang, at isang kislap ng kagalakan ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang rurok ng Spirit Gathering Realm ay isang hakbang lamang ang layo mula sa Foundation Establishment Stage. Sa panahong iyon, makakagamit na siya ng mas maraming pamamaraan at mas magiging kumpiyansa siya. Wala nang sinuman sa buong mundo ang makakapagbanta sa kanya. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana, binuksan ang mga kurtina at tumangala sa direksyon ni Yang Sheng. Malapit na ang panahon ng Marso, Yuhan, sa palagay ko ay oras na para dalhin ko ang aming anak sa iyo. Nangangako ako na sa pagkakataong ito, walang makakapigil sa muling pagsasama-sama ng ating pamilya. Maraming tao ang namatay sa aking mga kamay, at hindi ko na iniisip ang higit pang mga kamatayan. Ngunit bago pumunta sa Yang Sheng, may dalawang bagay na dapat gawin. Mukhang nag-isip si Ye Chen, ang unang bagay ay ayusin ang lahat at tingnan kung dapat tayong bumuo ng puwersa. Sa ganitong paraan, kahit wala ako, walang maglalakas loob na tumalon pataas at pababa sa tiyanan. Ang pangalawa ay ang paghahanap ng mga ugat ng lupa para sa pagtatayo ng pundasyon. Gayunpaman, ang espiritual na enerhiya ng lupa ay kulang. Natatakot ako na ang karamihan sa mga ugat ng lupa ay matagal nang naubos. Kahit na mayroon man, sila ay nasa semi-waste state pa rin. Sa oras na ito, ang boses ng mayordomo na si Afu ay tumunog sa labas. Guro, may 3 tao sa labas na humihiling na makita ka. Gusto mo bang? Sumilip si Ye Chen ng may malay, kumunat ang noo at sinabing, hayaan mo silang pumunta sa sala, babalik ako saglit. Sagot ni Afu at umalis. Hindi pa ba sila sumusuko? Bahagyang nag-isip si Ye Chen. May 3 tao sa labas, 2 babae at 1 lalaki. Ang isa sa mga babae ay si Qin Yao, na nakaaway niya ilang araw na ang nakakaraan. Ang dalawa ay nagkaroon ng kaunting hindi kasiya siyang pag-aaway sa oras na iyon, at si Ye Chen ay walang magandang impresyon sa kanya. Kalimutan mo na, bakit hindi mo sila tanungin kung may balita ba sila tungkol sa Earthline? Kung oo, paano kung sumama ka sa kanila? Lihim na nagdesisyon si Ye Chen. Kung tutuusin, ang Special Forces Brigade ang elite sa mga elite ng China. Marami itong mapagkukunan na hindi alam ng mga ordinaryong tao, at marahil alam talaga nila ang lupa. Kuwait, sala sa villa. Tahimik na nakaupo sa sofa ang 2 lalaki at 1 babae. Ang lalaki at babae sa kaliwat kanan ay parehong bata, mga 25 o 6 na taong gulang. Nasa 30s na ang nasa gitna at maamo ang ugali. Yung dalawa pa it seems to be centered around her. Ang isa sa mga binata ay humigop ng tsaa at medyo naiinip. Matanda, ang iyong Panginoon ay talagang ipinagmamalaki. Matagal na tayong naghihintay at hindi siya sumipot. Bakit hindi ka pumunta at magmadali? May gagawin si Master, matyaga kang maghintay. Kung kulang ang tsaa, bibigyan pa kita. Magalang nang umiti si Afu. May mali ba? Biglang tumayo ang binata at sinabi sa malalim na boses, kung may gagawin siya, ayos lang tayo, di ba? Tigilan mo na ang pagiging pabaya sa akin at bilasan mo na siya. Zuo Wei, maupo ka. Saway ng babaeng nasa 30s. Umupo muli si Zuo Wei at sinabing may masungit na mukha, Sister Ching, hindi ko talaga matiis ang taong ito na nagngangalang Ye. Sa tingin ko ay may kakayahan ako at hindi tayo sineseryoso. Hindi ako naniwala noong narinig ko itong sinabi ni Yao Yao noon, ngunit ngayon ang nakikita ay naniniwala na. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Qin Yao sa tabi niya at malamig na sinabi, Yao Yao, huwag kang mag-alala, paglabas niya, sisiguraduhin kong magiging maganda siya at tutulungan kang mailabas ang mabahong hininga mo. Hindi mo man lang ako matatalo, paano mo ako matutulungang mailabas ang galit ko? Humalaklak si Qin Yao na may malamig na ngiti, na parabang hindi siya masyadong cool sa pagtawag ni Zuo Wei sa kanyang sarili na Yao Yao. Saglit na natahimik si Zuo Wei at malamig na bumantong hininga, hindi ako naniniwalang ganoon talaga siya kalakas. Sinabi niya na pinatay niya ang 3 magkakasunod na mahusay na amo at pinatay ang pirata na si Barton gamit ang isang espada. Para siyang Diyos. Okay, magsabi ka lang ng ilang salita. Pinandilatan siya ni Wang Qing at sinabi iyon tungkol kay Zuo Wei, ngunit nakaramdam siya ng kaunting kalungkutan sa kanyang puso. Kailan nila kailangang ibaba ang kanilang profile kapag nagre-recruit ng mga tao sa Shenji Camp? Hanggat inilabas ang balita, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang dadagsa sa kanya at masisira ang kanilang mga anit, hindi pa banggitin ng chief instructor at ang amo ng Shenji Camp. Hindi nagtagal. Pumasok si Ye Chen mula sa labas, at nagmamadaling binati siya ni Afu. Tumingin si Ye Chen sa kanilang 3 at mahinahong sinabi, ikinalulungkot ko kung pinaghintay ko kayo ng matagal. Sabay-sabay, sina Zuo Wei at Wang Qing ay sabay na tumingin kay Ye Chen, at hindi maiwasang makaramdam ng pagkadismaya nang makita nila na siya ay payak at hindi maganda ang pananamit. Mr. Ye, ang pangalan ko ay Wang Qing, ito si Zuo Wei, at ito si Qin Yao, na nakilala mo noon.
Magalang na tumayo si Wang Qing at nagkusa na ipakilala siya, ngunit hindi gumagalaw sina Qin Yao at Zhuo Wei, na parang hindi nila siya nakita. Walang pakialam si Ye Chen. Matapos hilingin kay Wang Qing na maupo, hiniling niya kay Afu na magdagdag ng isang tasa ng tsaa sa kanila, at pagkatapos ay dumiretso siya sa punto, siguro kung para saan ako gustong makita ni Miss Wang. Nanlamig ang mukha ni Wang Qing, halatang hindi niya inaasahan na ganoon kadirekta siya, nag-alinlangan siya at sinabing, siguro kung narinig na ba ni Mr. Ye ang Shenji Camp. Hindi. Umiling si Ye Chen. Lagi mong naririnig ang tungkol sa Special Warfare Brigade, di ba? Sinulyapan siya ni Wang Qing, nakita siyang tumango, at nakangiting sinabi, ang brigada ng espesyal na operasyon ay binubuo ng pinakamahuhusay at pinakakwalipikadong sundalo sa buong bansa ng China. Hindi pagmamalabos na ilarawan ito bilang mga piling tao ng buong hukbo, at ang brigada ng mga espesyal na operasyon ang brigada ay nahahati sa maraming pangkat ng mga espesyal na operasyong salita, Wolf, at Thunderbolt, tulad ng Phoenix at Thunderbolt. At ang ating Shenji Battalion ay nasa ilalim ng Special Forces Brigade at direktang nasa ilalim ng jurisdiction ng Ministry of National Defense. Sa puntong ito, huminto siya at tumingin kay Ye Chen ng sinasadya o hindi sinasadya. Gayunpaman, hindi nagpakita ng ekspresyon si Ye Chen at sa halip ay nagtanong, kaya ang layunin ng pagpunta mo dito ngayon ay gusto akong sumali sa Shenji Camp. Mabuti, bahagyang huminga si Wang Qing, gusto naming anyayahan si Mr. Ye na sumali sa Shenji Camp at maglingkod bilang punong instruktor ng aming Shenji Camp. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhuo Wei, ngunit sa huli ay hindi siya nagsalita, ngunit tumingin kay Ye Chen ng may kawalang kasiyahan. Ang mga mata ni Qin Yao ay malamig at walang ekspresyon sa kanyang mukha. Punong instructor. Nanatiling kalmado si Ye Chen. Nang makitang hindi niya naiintindihan, ipinaliwanag ni Wang Qing sa tono ng boses, ang 8 espesyal na puwersa sa ilalim ng Special Operations Brigade ay nakikipagkompetensya taon-taon, na tinatawag ding kompetisyon sa rehiyong militar. Medyo hindi natural ang mukha niya, sa kasamaang palad, namatay ang punong instructor ng ating Shenji Battalion sa laban ng 3 taon na ang nakakaraan, kaya nabakant ang posisyon ng punong instructor sa loob ng 3 taon. Nang walang sinumang magtuturo sa amin, nagpatuloy kami sa pakikipagkompetensya sa rehiyon ng militar. Huling naranggo sa 3 taon. Pakinggan ang mga salita, sunod-sunod na ibinaba ni Zhuo Wei at Qin Yao ang kanilang mga ulo. Makakahanap ka naman ng iba, bakit mo ako hinahanap? Parang hindi naman tayo magkakontak dati ah. Ito ang pinaka-naguguluhan kay Ye Chen. Si Zhuo Wei sa gilid ay nginisyan, sa tingin mo gusto ka naming hanapin. Hindi ito utos mula sa itaas. Nang makilala ni Wang Qing ang mga tingin ni Ye Chen, nag-alinlangan sandali si Wang Qing, pagkatapos ay tumango at sinabing, direktang pinangalanan ito ng mga nakatataas. Ikaw ay dapat ang punong tagapagturo ng Shenji Battalion. Hindi lamang nalilito si Ye Chen, ngunit nalilito din siya. Si Ye Chen ay talagang napakabata at napakakaraniwan. Kahit na maraming chismis, palagi niyang nararamdaman na exaggerated ang mga ito. Nang hindi na hinintay na magsalita si Ye Chen, muling sinabi ni Zhuo Wei, ipinapayo ko sa iyo na maging mas may kamalayan sa sarili. Walang vegetarian sa aming kampo ng Shenji. Kung hindi ka magaling, ang pagpasok ay makakadagdag lamang sa biro. Napaungol si Ye Chen at tumingin sa kanya nang walang pakialam, mukhang hindi ka nasisiyahan sa akin. Malamig na bamantong hininga si Zhuo Wei. Bagamat hindi niya ito direktang inamin, naiinis pa rin ang ekspresyon ng mukha nito. Zhuo Wei. Pinandilatan siya ni Wang Qing. Tumingin si Ye Chen sa kanya nang hindi gumagalaw at tumango, dahil hindi mo ako sinunod, paano kung maglalaro tayo ng mas exciting na laro? Okay, ako, si Zhuo Wei, ay palaging makakasama mo. Humalaklak si Zhuo Wei, puno ng kawalang kasiyahan ang kanyang mukha, hindi ko lang alam kung anong laro ang gusto mong laruin. Sinabi ni Ye Chen ang bawat salita. Russian roulette. Habang nahulog ang mga salita ni Ye Chen, ilang tao sa silid ang biglang nagulat, na may mga ekspresyon ng hindi paniniwala sa kanilang mga mukha, na iniisip na mali ang kanilang narinig. Nawala ang ngiti sa mukha ni Zhuo Wei, at ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit, nababaliw ka na ba? Gusto mong laruin ang larong ito? Ang tinatawag na Russian roulette ay talagang isang medyo malupit na laro sa pagsusugal. Iba ito sa poker at mahjong. Ang instrumento sa pagsusugal ay isang revolver at ang taya ay buhay ng tao. Ang paraan ng paglalaro nito ay ang maglagay ng isa o higit pang mga bala sa 6 na puwang ng bala ng revolver, at pagkatapos ay paikutin ang revolver sa kalooban. Ang parehong mga manlalaro ay nakatutok ang mga baril sa kanilang mga ulo, at sa wakas ay nagpaputok. Tinutukoy nito ang tagumpay o pagkatalo, gayon din ang buhay at kamatayan. Napakalupit nito at masinusubok ang swerte at tapang. Sa makatuwid, nabigla rin si Zhuo Wei nang marinig niya ito, maging sina Wang Qing at Qin Yao sa gilid ay walang exception. Tumingin sila kay Ye Chen na parabang nakatingin sila sa isang baliw. Ayaw mo ba? Mahinang sabi ni Ye Chen. Namula ang mukha ni Zhuo Wei, hindi ko tinatanggap ang kahilingan mo, ako. Ikaw ay isang basura. Tumawa si Ye Chen at sinabing, hindi ka man lang manggahas na laruin ang larong ito, kaya anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para suwayin ako? Ikaw, galit na galit si Zhuo Wei. Isa siyang elite kahit sa militar. Kailan pa siya napag-alitan ng ganito?
Nag-init agad ang kanyang isipan at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, sige, paglaruan kita. Zhao Wei, huwag, baliw ka, papatayin nito ang isang tao. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Qing at dali-dali niya itong pinigilan. Sa sandaling nilaro mo ang larong ito, maliban kung sumuko ka sa kalagitnaan, tiyak na may mamamatay, maging si Zhao Wei o Ye Chen ang namatay, ito ay hindi magandang bagay. Malamig na tiningnan ni Qin Yao si Ye Chen, kawili-wili ba ito? Hindi siya pinansin ni Ye Chen at tumingin kay Zhao Wei. Pagkasabi ng mga salita, gustong sumuko ni Zhao Wei ngunit natatakot siyang mawala ng mukha sa harap ni Qin Yao, kaya kinailangan niyang sabihin, mayroon ka bang revolver? Palagi niyang nararamdaman na sinusubukan lang siyang takutin ni Ye Chen. Kung tutuusin, ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring magkaroon ng mga baril, pabayaan ang mga revolver. Isang dakot lang, nakita ni Ye Chen ang kanyang isip sa isang sulyap, ngumiti, at may hawak na revolver, na nakuha niya kay Patan. Nang makitang may revolver talaga, ang mukha ni Zhao Wei ay naging pangit na parang kumain ng langaw. Kinuha ni Ye Chen ang pistol at binuksan ang magazine, na puno ng 6 na bala. Naglabas siya ng isang bala at iniwan ang 5 sa loob. Tumingin siya kay Zhao Wei at sinabing, may 5 bala sa loob, at isa lang ang may bakanteng puwang ng bala. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay may isang pagkakataon lamang na bumaril. Nahulog ang mga salita, suray-suray si Zhao Wei at diretsyong nahulog sa lupa mula sa sofa. Baliw, baliw talaga. Nanlaki ang mga mata ni Wang Qing at Qin Yao, hinala na baliw talaga si Ye Chen. Sa tuwing magpapaputok ang revolver, ang bullet shoot ay iikot ng isang beses. Kung mayroon lamang isang walang laman na bullet shoot, maaaring may mamatay sa unang putok. Kung ang unang putok ay hindi nakapatay ng isang tao, ang pangalawang putok ay tiyak na papatay ng isang tao. Sa madaling salita, sa sandaling maglaro sila, isang putok sa pagitan ni Ye Chen at Zhao Wei ay papatay ng isang tao. Tumingin si Zhao Wei kay Ye Chen na may nakakatakot na tingin, nanginginig na mga labi, baliw, baliw ka talaga, hindi na kita paglalaroan, susuko na ako, susuko na ako. Basura, malamig na pinisil ni Ye Chen ang 2 salita mula sa kanyang bibig, at pagkatapos ay ibinalik ang bala na natanggal niya. Nang akala ng lahat ay sumuko na siya, ngunit dinampot niya ang revolver, bahagyang inikat ang gulong, at saka itinutok ang baril sa kanyang ulo nang huminto ang gulong. Hindi sinasadya ni Wang Qing na pigilan ito. Dahil puno na ang puwang ng bala, siguradong mamamatay ka kapag nabaril mo. Ngunit sa susunod na sandali, nagpaputok ng baril. Hindi mapigilan ni Wang Qing na ipikit ang kanyang mga mata, na parabang ayaw niyang makita ang madugong eksena sa kanyang harapan. Ang parehong ay totoo para sa Qin Yao. Bagamat nagkaroon sila ni Ye Chen ng mga isyu noon, hindi niya inaasahan na mamamatay siya. Sa kanilang tatlo, tanging si Zhao Wei lamang ang hindi pumikit, ngunit ang kanyang ekspresyon ay puno ng takot, paano ito posible? Sa sandaling pumutok ang baril, nakita niyang mabilis na iniunat ni Ye Chen ang 2 daliri upang saluhin ang bala. Ang pinakamahalagang bagay ay ang dulo ng baril ay wala pang 10 sentimetro mula sa kanyang ulo. Bahala na ang 10 sentimetro, kahit 100 metro ang layo, hindi niya maitago. Gayunpaman, ang bala ay nahuli ni Ye Chen. Nang marinig ang boses ni Zhao Wei, dali-daling binuksan ni Wang Qing at Qin Yao ang kanilang mga mata at nakitang hindi gaanong maganda ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, hindi sila maniniwala kahit hanggang kamatayan. Tila hindi napansin ni Ye Chen ang kanilang mga ekspresyon, ngumiti, at itinutok muli ang baril sa kanyang ulo. Boom! Nagpaputok ng baril. Sa sandaling tumunog ang baril, nakita nilang tatlo ang mga daliri ni Ye Chen na dumampi sa kanyang noo sa isang punto, na may isang bala sa pagitan ng kanyang 2 daliri. Nagkatinginan silang tatlo dahil sa gulat. Kung may pagdududa sila noon, nabigla lang sila ngayon. Kaagad pagkatapos, muling kinuha ni Ye Chen ang revolver at binaril ang sarili sa noo. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya umabot para saluhin ang bala, bagkus ay hinayaan niyang bumaril ang bala patungo sa kanya. Ding! Si Zhao Wei at ang tatlo pa ay parang narinig nila ang tunog ng mga bala na tumatama sa steel plate. Tumingin muli, walang mali sa noo ni Ye Chen, ngunit may isang bala sa lupa na napatag ng kung ano. Nagkaroon ng patay na katahimikan. Si Zhao Wei ay parang nakakita ng multo. Natigilan sina Wang Qing at Qin Yao. Hindi siya masasaktan ng bala. Haha, ngumiti si Ye Chen at walang pakialam na tumingin kay Zhao Wei, tanungin kita, kumbinsido ka na ba ngayon? Kumbinsido ako, kumbinsido ako. Napalunok si Zhao Wei at naramdaman ang pag-ungol ng kanyang isip. Tumango si Ye Chen at pagkatapos ay tumingin kay Wang Qing, maaari akong magsilbi bilang punong tagapagturo ng kampo ng Shenji, ngunit mayroon akong 2 kondisyon. Mr. Ye, please magsalita. Mabilis na yumuko si Wang Qing. Matapos makita ang maraming pamamaraan ngayon, talagang nakumbinsi siya ni Ye Chen. Una, pagkatapos kong sumali sa kampo ng Shenji, hindi ako magre-report, lalo pa mag-train kasama ka, at hindi mo ako mapipigilan. Mapait na ngumiti si Wang Qing, Mr. Ye, hiniling namin sa iyo na sanayin kami. Kung hindi ka pupunta, kung gayon. Let me tell you this, I won't go in the short term. Anyway, the military competition is usually at the end of the year.
At most, I will go 1 month before the military competition. Sinabi ni Ye Chen, pangalawa, kailangan kong tanungin mo ako tungkol sa koneksyon sa lupa. Ito ang dahilan kung bakit handa siyang sumali sa Shenji Camp. Mahirap talagang hanapin ang mga ugat ng lupa na may sariling kakayahan, pero iba ang gobyerno. Leyline, saglit na nagulat si Wang Qing, at pagkatapos ay tumingin kay Zhou Wei at Qin Yao na may pagkalito. Sunod-sunod silang umiling para ipahayag ang kanilang kamangmangan. Ipinaliwanag ni Ye Chen, sa mga termino ng karaniwang tao, ang mga ito ay ilang bulkan, lalo na ang mga patay na bulkan, o malamig na pool, ang uri ng malamig na pool na nagyayelo kapag nahuhulog ang mga tao, o Yinfeng vents. Ang tinatawag na Yinfeng vents, ang hangin sa loob nito ay nakakamot sa balat ng isang tao. Ang mga ugat ng lupa ay iba sa mga espiritual na ugat. Ang mga ugat ng espiritu ay mayaman sa mga espiritual na bato, habang ang mga ugat ng lupa ay nasa ilang medyo kakaiba at malupit na kapaligiran. Halimbawa, ang mga patay na bulkan ay hindi sumasabog sa buong taon. Ang mga apoy sa loob ay nakaipon na ng marami, at posible pang magsilang ng mga fire spirit. Ang isa pang halimbawa ay ang Yinfeng mouth, na puno ng malalakas na hangin, na sapat na upang magbalat ng balat at magkamot ng mga buto. At ang pagtatayo ng pundasyon ay nangangailangan ng mga linya ng ley. Bakas sa mukha ni Wang Qing ang pagkagulat. Siya rin ay isang matalinong tao at alam kung ano ang itatanong at kung ano ang hindi dapat itanong. Huminga siya ng malalim at sinabi, Mr. Ye, hindi ako makakasang-ayon sa dalawang kondisyong ito na binanggit mo. Kailangan kong bumalik at iulat ito sa aking mga nakatataas. Sige, kontaken mo na lang ako. Tumango si Ye Chen. Hindi niya pinayagang mangako si Wang Qing sa kanya ngayon. Pagkatapos ng lahat, mahirap hanapin ang mga ugat sa lupa. Matapos makuha ang kanyang tugon, si Wang Qing at ang iba ay nanatili ng ilang sandali at pagkatapos ay umalis. Gayunpaman, pinandilatan ni Qin Yao si Ye Chen bago umalis, na may galit na mukha, mag-ingat ka, hindi ka pakakawalan ng kapatid ko. Ilang sandali matapos umalis si Wang Qing at ang iba pa. Nagsalita si Ye Chen kay Afu at uuwi na sana nang may dumating na babae sa villa. Si Xiaoya. Ngayon, nagpalit siya ng isang mapusyaw na asul na corset dress, at ang kanyang ugali ay ganap na hindi na kasing lamig noong marahas niyang pinahirapan ang Kungtong sect. Tiningnan ni Xiaoya ang dekorasyon ng villa at tila medyo nagulat, ngunit ngumiti pa rin siya at sinabing, Guru, plano kong bumalik sa Miao Village. Anong oras ang flight? Tanong ni Ye Chen. 5 hapon. Tiningnan ni Ye Chen ang oras at nalaman na bandang 10:00 pa lang ng umaga, na hindi masyadong mataas sa oras. Tumango lang siya at walang nagawa para pigilan siya. Tungkol sa mga babae, si Ye Chen ay talagang isang taong hindi magaling sa mga salita, at isa rin siyang babae maliban kay Yuhan, kaya medyo awkward ang atmosphere sa kwarto. Sa huli, si Xiaoya ang bumasag sa kapaligiran, Guru, sino ang babaeng kasama mo noon? Siya ang tiyahin ni Mengmeng. Hindi rin itinago ni Ye Chen. Biglang nagulat si Xiaoya, bahagyang nakaawang ang kanyang mapupulang labi, kung gayon, nasaan ang ina ni Mengmeng. Sa katunayan, wala siyang masyadong alam tungkol kay Ye Chen, at ang kanyang pangkalahatang impresyon ay nasa high school pa lang. Nang maglaon, pagkatapos lamang na pumunta si Ye Chen sa Tianan upang ipakita ang kanyang mga kakayahan ay lumalim ang impresyon. Bago ito, walang alam si Xiaoya tungkol sa sitwasyon ng pamilya ni Ye Chen, kasama ang kanyang mga magulang at ang cute na ina ng maliit na lalaki. Minsan siyang naghinala na maaaring namatay na ang ina ni Mengmeng, kung hindi ay hindi niya ito makikita, at may mga anteng-anteng na lumitaw mula rito. Nanay niya, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ye Chen, pagkatapos ay umiling siya at sinabing, kalimutan mo na ito, huwag na nating banggitin ito. Huling beses kitang nakitang lumalaban kay Master Tang ng Kungtong sect, medyo maganda ang iyong pagunlad. Dapat kang magsanay ng mabuti kapag bumalik ka. Una niyang tinanggap ang disipulong ito sa isang pansamantalang batayan, higit sa lahat dahil gusto niyang alisin ang iniisip ni Xiaoya, at gusto din niyang alisin ang iniisip ng mga nasa Miao Village. Gayunpaman, lumabas na nagkamali si Ye Chen. Si Xiaoya ay isang tao pa rin na nagpapahalaga sa pagkakaibigan. Matapos malaman na hinamon siya ng 3 dakilang amo, determinado pa rin siyang naglakbay ng libu-libong milya para tumulong. Nang makitang ayaw na niyang banggitin pa ito, hindi napigilan ni Xiaoya Mei na idilim ang kanyang mga mata, ngunit kalmado pa rin siyang tumango. Nag-isip sandali si Ye Chen at pasimpleng bumalik sa ikalawang palapag ng villa. Maya-maya, naglabas siya ng bag na kasing laki ng palad at ibinigay kay Xiaoya. Ito ay isang storage bag. May 6 na cubic space sa loob nito. Kung maghulog ka ng kaunting dugo para pinuhin ito, maaari kang mag-imbak ng mga mahahalagang bagay dito. Siyempre, kung dadalan mo ako ng mga panggamot na materyales sa susunod, maaari mo ring ilagay ang mga ito sa loob nito. Imbakan bag ba ito? Tahimik na nakatingin si Xiaoya sa bag na kasing laki ng palad, medyo natigilan. Paanong may laman ang gayong maliit na bag? Oo, kahit maliit, may 6 na metro kubiko na espasyo sa loob. Nang makita siyang natigilan, ngumiti si Ye Chen at nagsabi, ito ay talagang isang bagay na katulad ng some aerospace. Maiintindihan mo ito ng dahan-dahan sa hinaharap, ngunit dapat mong mahigpit na itago ang sekretong ito, at hindi mo maaaring sabihin sa iba, kung hindi, ito ay para sa iyo. Ito ay haantong sa kamatayan.
Sa una, natagpuan niya ang Kungming Stone mula sa General's Tomb at iba pang mga materyales upang pinuhin ang isang storage ring at 3 storage bag. Ang bagay na ito ay walang halaga sa mundo ng paglilinang, ngunit sa mundong ito ay sapat na upang gawing baliw ang anumang puwersa dito. Agad na kinagat ni Xiaoya ang kanyang daliri at tumulo ng isang patak ng dugo sa storage bag, at pagkatapos ay nagsagawa ng sakripisyo ayon sa pamamaraan ni Ye Chen, ang kanyang magandang mukha ay napuno ng kagalakan. Sa bagay na ito, magiging madaling dalhin ang mga pampaganda kapag lumabas ka sa hinaharap. Kahit mamili ka, hindi ka matatakot na mawala ito. Ito ay pinasadya lamang para sa mga kababaihan. Kung alam ni Ye Chen ang kanyang iniisip, malamang na direkta niyang papatayin ang kanyang mga kamag-anak. Kuwit. Sabay-sabay. Matatagpuan sa pasukan ng Kowloon Bay Villa Complex, isang itim na BMW ang nakapark sa gilid ng kalsada. Umupo si Su Yuwei sa kotse, tunakanak ang nakatingin sa labasan ng Villa Complex. Paminsan-minsan, lumingon siya kay Guo Sheng at nagtanong, Brother Guo, nakita mo ba talaga ang babaeng iyon na pumasok sa loob? Tumango si Guo Sheng. Nanlamig ang mukha ni Su Yuwei, gaano katagal na ang babaeng iyon? Mga 1 oras, tanong ni Guo Sheng na hindi sigurado. Boom! Galit na tinapik ni Su Yuwei ang upuan, namumula ang mukha niya sa galit, well, Ye Chen, lihim mong itinago ang iyong kagandahan dito sa ginintoang bahay, at kahit 1 oras ay nakipagpulong ka sa babaeng iyon sa loob ng 1 oras. Bakit sa tuwing tinitingnan ka ng babaeng iyon? Para kang kumakain ng candy. Sapat na ang 1 oras para may mangyari. Scumbag, karapat-dapat ka ba sa kapatid ko? Sa pag-iisip nito, binuksan niya ang pinto ng kotse at dirdiretsong naglakad patungo sa pasukan ng Villa Complex. Galit na sinabi, hindi, kailangan kong mahuli ang taksil. Pangalawa Miss, huwag. Nagbago ang ekspresyon ni Guo Sheng. Nag-ambala na siya sa mga demonyong kaisipan na ginamit ni Ye Chen. Masasabing siya ang puppet ni Ye Chen ngayon, kaya paano siya makakagawa ng mali kay Ye Chen? Hindi tumigil si Su Yuwei, at papasok na sana ng galit. Sa oras na ito, lumabas si Xiaoya dito. Nag-iisa siya, may ngiti sa kanyang magandang mukha. Sabay na huminto ang dalawang babae at nagkatinginan. Wala sa kanila ang nagsalita, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng puot at pagpatay na layunin. Tumayo si Guo Sheng at hindi alam kung ano ang gagawin. Natakot siya na baka magkamot silang dalawa sa anit ko, sa kalimkita at masampal. Malamig na sumangot si Su Yuwei, pinipigilan ang galit sa kanyang puso at sinabing, Miss Xiao, tama ba? Ako ay tiyahin ni Mengmeng. Siguro kung mayroon akong karangalan na ipagdamot ka sa isang pagkain. Pagkatapos sabihin iyon, binigyan niya si Xiaoya ng mapanuksong tingin. Ikaw slutty fox. Nag-issue ako ng hamon sa iyo. Depende ito kung maglakas loob kang tanggapin ito o hindi. Bahagyang ngumiti si Xiaoya, okay. Kuwit. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa pagitan ng dalawang babae, ngunit pagkatapos ng hapunan, umalis si Xiaoya sa hotel na parang walang nangyari, at sumakay ng eroplano pabalik sa Miao Village noong hapong yun. Nang lumabas si Su Yuwei, may 2 marka ng sampal sa kanyang mukha, na sobrang pula. Kuwit. Nang gabing iyon, Hongtai Club. Si Ye Chen at Lin Tai ay nakaupo sa isang pribadong silid. Walang tao sa paligid, kahit ang waiter. Pinigilan ni Lin Tai ang kilabot sa kanyang puso, tumingin kay Ye Chen at sinabing, Aking Panginoon, naisip mo ba talagang pumunta sa Yanjing? Iyan ang pamilyang Su. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Tumangala si Ye Chen sa naliliwanagan ng buwan na kalangitan at sinabi ng may malalim na mga mata, kapag umalis ako, ang buong Yanjing ay gagapang sa ilalim ng aking mga paa o madudurog sa ilalim ng aking espada. Ang isang makapidyo hiningang magandang mukha ay hindi maiwasang lumitaw sa kanyang isipan, at lahat ng mga nakaraang pangyayari ay pumasok sa isip niya. Yuhan, naaalala ko pa noong una kitang makilala, hinimatay ka sa pagsasanay sa militar at ipinadala kita sa infirmary ng paaralan. Hinding-hindi ko makakalimutan ang unang tingin mo sa akin pagkagising mo. Sa totoo lang, kahit mahigit 3,000 taon na ang lumipas, matangkad pa rin ito sa aking isipan. Minsan akong nakapatay ng tao sa 10 hakbang, ngunit nawala ako sa iyong hitsura. Yuhan, hintayin mo ako. Lord, how about I go with you? In this case, I can share the pressure for you. Kinagat ni Lin Tai ang kanyang mga ngipin at sinabi. Ang Yanjing ay hindi lamang isang lugar na gustong sakupin ni Ye Chen, kundi pati na rin ang bangungot ng pagkabata ni Lin Tai, isang anino na hinding-hindi mabubur sa kanyang buhay. Gayunpaman, para sa kapakanan ng Panginoon, paano kung siya, si Lin Tai, ay bumalik at lumuhad sa taong iyon? Hindi. Nilingan siya ni Ye Chen at pinalambot ang kanyang ekspresyon, kanina ka pa kasama ko. Ngayon, bibigyan kita ng isang bagay na kamangha-mangha. Sana ay maging isa ka sa aking 2 dakilang general sa hinaharap. Isang nakakagulat na likha. Biglang narinig ang 4 na salitang ito, si Lin Tai ay natigilan saglit, at pagkatapos ay walang katapusang ecstasy ang lumitaw sa kanyang mukha, honor. Lord. Maya-maya, parang may nahulaan siya. Huwag kang magsalita, maging mahinahon at mahinahon. Si Ye Chen ay mukhang walang pakialam. Huminga ng malalim si Lin Tai at pinigilan ang tonanibik sa kanyang puso. Nang makitang halos handa na siya, itinuro ni Ye Chen ang gitna ng kanyang mga kilay. Napaungol si Lin Tai at naramdaman ng isang napakalaki at marahas na alon ng mga alaala na pumasok, halos sumabog sa kanyang utak.
Masakit, masakit. Hindi niya namamalayan na gusto niyang labanan, ngunit ang mahinang boses ni Ye Chen ay narinig niya. Huwag kang gagalaw, ituturo ko sa iyo ang Azure Suppressing Heavenly Killing ngayon. Ito ang mahiwagang kapangyarihan ng Shearer clan para sugpuin ang angkan. Si Azure ay pinipigilan ng langit at pumapatay, ang isang pumatay ay pumapatay sa mga buhay na nilalang, 2 pumatay ay sumailalim sa karaniwang mga tao, 3 pumatay ay sumisira sa mga bundok at mga ilog, 4 na pumatay ay sumisira sa langit at lupa, 5 pumatay ay sumisira sa mga bituin, 6 na pumatay ay bumaligtad sa underworld, 7 pumatay ay pumatay sa langit, 8 pumatay ay pumatay sa mga immortal at mga Buddha, 9 ang pumatay sa mga Buddha. Ang boses ni Ye Chen ay parang tunog ng malaking kalsada, umaatungal sa isip ni Lin Tai. Nilabanan ni Lin Tai ang matinding sakit at sinubukan niyang tunawin ang alaalang ito. Sa huli, nanginginig ang buong mukha niya sa sakit, at basang-basa ng pawis ang buong katawan, pero tiniis pa rin niya. Tumabi si Ye Chen at tumingin sa kanya ng walang ekspresyon. Kung hindi kayang tiisin ni Lin Tai ang sakit na ito, tiyak na hindi siya madaling matuno na tao. Tutulungan siya ni Ye Chen na alisin ang kanyang memorya. Sa mundo ng mga engkanto, mayroong isang tribo na tinatawag na Tribong Shearer, na kilala rin bilang demigod na si Hercules. Sila ay ipinanganak na may likas na katawan. Ang mga sanggol sa edad na 3 ay maaaring magbuhat ng kaldero. Ang tribo ng Shearer ay likas na agresibo at matapang. Sayang lang at muntik nang mapuksa ni Ye Chen ang angka ng Shearer, lalo na ang pinuno ng angka ng Shearer. Siya ay pinugutan ng ulo ni Ye Chen sa Taihao Mountain kasama ang Heavenly Emperor Sword noong nakaraan. Ang kanyang katawan ay naging isang lumalawak na hanay ng bundok at nakaligtas sa loob ng libu-libong taon. Sa pangkalahatan, angkop si Lin Tai para sa pagsasanay ng mga kasanayan ng Shearer clan kapwa sa pisikal at mental, ngunit binigyan lamang siya ni Ye Chen ng unang kalahati, kaya hindi natatakot si Ye Chen na magrebelde siya sa hinaharap. Maaari itong sugpuin sa isang titik lang ng kamay. Makalipas ang 1 oras, sa wakas ay natunaw ni Lin Tai ang alaala sa kanyang isipan ng napakahirap. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, nagbago ang buong aura niya, at agad siyang lumuhod sa harap ni Ye Chen. Salamat, Panginoon, tiyak na malalaman ni Lin Tai kung mabubuhay siya o mamamatay. Kahit ano. Pagkasabi niya nito, nanginginig ng gusto ang buong katawan niya, at nanginginig din ang puso niya. Ang nakakatuwa ay ang Yi Jingjing at ang 18 palad ng pagsuko sa dragon ay puro basura sa harapan nito. Ang nakakatakot ay ang ganap na walang ganoong pamamaraan sa lupa, kaya ang pagkakakilanlan ng Panginoon ay malapit ng mahayag. Ang Panginoon ay tunay na Diyos. Sa sandaling ito, si Ye Chen ay tumaas sa sukdulan sa puso ni Lin Tai, tulad ng isang Diyos, na naging dahilan upang magkaroon siya ng gana na sambahin siya. Bilang emperador ng langit, papatayin ko ang lahat ng kaaway sa mundo. Inilagay ni Ye Chen ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran at tumingin sa kanya ng may pagmamaktol, at ikaw ay isang pamatay na espada sa aking kamay. Bagamat ang espada ay mabuti, hindi ko nais na kagatin mo pabalik ang Panginoon, kung hindi ay mawawasak ang espada. Ang kanyang mga salita ay tila malinaw, ngunit ang mga ito ay nagsiwalat ng walang katapusang hangarin na pumatay. Sumikip ang puso ni Lin Tai at nagmamadaling ibinaon ang kanyang ulo, hindi nangangahas si Lin Tai. Kung manggahas akong magkaroon ng pahiwatig ng paghihimagsik laban sa Panginoon, tatamaan ako ng kulog at mamamatay. Bumangon ka na. Tumanggo si Ye Chen, at pagkatapos ay lumitaw ang isang puting bote ng jade sa kanyang kamay. Ito ang P1 pill na ginagamit para sa pagsasanay. May 10 tableta ito. Maaari kang uminom ng 1 tableta kada 3 araw upang mapabilis ang pag-usad ng iyong pagsasanay. Kinuha ito ni Lin Tai at tinanggal ang tapon, at agad na naramdaman ang halimuyak ng pulang paminta sa kanyang ilong. Isang higop lang ay lumikas na ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan, at mas naging energetic siya. Kumuha ng 1 tableta ngayon at subukang linisin ang mga kalamnan at putulin ang utak. Pinigilan ni Lin Tai ang kanyang pananabik at nagbuhos ng P1 pill sa kanyang bibig. Ang tableta ay natunaw sa kanyang bibig at naging isang stream ng purong enerhiya na tumagos sa kanyang esophagus at tumagos sa kanyang mga panloob na organo, limbs at buto, na nakakaapekto sa kanyang 8 kakaibang meridian, pulso. Bitik. Pagkatapos ay may tunog ng pagprito ng sitaw sa kanyang katawan, bakas ng itim na dumi ang lumabas sa kanyang mukha, kasama ang baho, at tumaas din ng gusto ang kanyang katawan. Ito ay isang paglilinis ng mga litid at utak. Iniunat ni Lin Tai ang kanyang kamay at tinitigan ang mga pagbabago sa kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik, at pagkatapos ay lumuhod muli sa isang tuhod sa harap ni Ye Chen. Sa sandaling lumuhod siya, yumanig ang lupa, at isang baldosa ang nabasag niya, na parang tinamaan ng panlabas na puwersa. Tinanggap ni Ye Chen ang kanyang pagluhod ng mahinahon at walang ekspresyong sinabi, alam mo kung gaano karaming magandang kapalaran ang natanggap mo. Hindi mo ibinubunyag ang iyong kayamanan, inosente ka, at mas alam mo ang tungkol sa krimen ng pag-iingat ng kayamanan, kaya wala akong sasabihin. Panipi. Agad na naging kahanga-hanga si Lin Tai. Kung alam ng mga tagalabas ang tungkol sa ganoong kasanayan at mga tabletang ito, sapat na ito para mabaliw ang lahat. Ngayon ay wala na siyang kakayahang harapin ang mga ito. Kapag nalantad, tiyak na mamamatay siya ng walang kumpletong katawan. Bago ako umalis, bibigyan kita ng isa pang gawain, at dapat mong gawin ito para sa akin kahit anong mangyari.
Si Lin Tai ay nakinig ng mabuti at nagsabi, kamahalan, mangyaring magsalita. Mahinahong sinabi ni Ye Chen, bumuo ka sa akin ng isang puwersa. Ayoko ng masyadong maraming tao. Sapat na ang 800 tao. Ngunit ang 800 taong ito ay hindi maaaring higit sa 40 taong gulang. Ayaw ko ng mga anak mula sa mayayamang pamilya. Ang gusto ko ay katapatan at desidido sa pagpatay. 10 araw lang ang ibibigay ko sa iyo. Talagang makukumpleto ito ng mga nasasakupan ko. Nagulat si Lin Tai. Siya ay nag-alinlangan at nagtanong, Panginoon, ano ang pangalan ng aming puwersa? Star Pavilion. Umupo si Ye Chen na may malalim at malayong tingin, pansamantala kang magsisilbing deputy head ng Xingchen Pavilion. Kapag natipon na ang bilang ng mga tao, dadalhin mo sila sa Yanjing para hanapin ako. Nasabi na lang niya ang pangalang ito nang hindi nag-iisip. Kung ikukumpara sa pangalan ng Tian Slaying Alliance, na medyo middle of the road at madaling ituring na isang kulto, mas maganda ang Xingchen Pavilion. Mabilis na tumanggo si Lin Tai. Mga magulang ko, alam niyo na ang gagawin. Tiningnan siya ni Ye Chen ng malalim, at matapos makitang halos wala na siya, naglakad siya palabas ng Hongtai Club. Sa mga lansangan ng Lin Cheng, ang balat ni Ye Chen ay napakalinaw sa liwanag ng buwan, tulad ng hamog na nagyelo, at sa kanyang mga mata ay parang walang hanggang ilang. Yang Tian, ang iyong kinabukasan ay nasa iyong mga kamay. Kung makumplito mo ang aking pagtatasa sa iyo, ikaw ang magiging pangalawang general ko. Kung ikaw ay nabigo, maaari ka ring maging isang ordinaryong tao. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at umalis. Kuwait. Ang junction ng Jiangbei at Jiangbei ay 200 milya ang layo. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may magulo ang buhok at pinaggapasan ang naglalakad sa highway, may hawak na punit na bag na linan sa kaliwang kamay at isang kahoy na stick sa kanyang kanang kamay. Napatingin sa kanya ang mga dumadaang driver. Marahil ay masyadong mabilis ang kanyang paglalakad, ngunit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay natisod at natamba. Nahulog sa lupa ang punit na basahan, at maraming bote at lata ang tumalsik mula rito, kasama na ang mga bote ng mineral water, mga lata. Walang sabi-sabing tumayo ang nasa katanghaliang gulang at ibinalik ang mga bote at lata, dinampot ang punit-punit na bag at nagpatuloy sa paglalakad. Pagkatapos maglakad sa isang walang nakatira na kagubatan, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay biglang tumingkayad sa lupa at umiyak, pinunasan ang kanyang mga luha at sinabing, Damn it, old Ye, you have screwed me up. 5 araw, 5 buong araw, alam mo ba kung paano ako, Yang Tian, nakarating dito nitong 5 araw? Wala akong barya sa katawan, kaya sa kakahuyan o sa ilalim ng tulay natulog ako. Hindi ako nakabuo ng pagkain. Hindi ako nag-ahit ng aking balbas sa loob ng 5 araw, at may butas sa aking sapatos. Ako rin ay isang asong babae. Kung ayaw mong maging isang mahusay na general manager, kung ayaw mo ng trabaho na may taunang sweldo na milyon-milyon, dapat kang maniwala sa mga salita ng asong ito, si Lao Ye, at magsimulang maglakbay sa hilaga, mamuhay sa pamamagitan ng pagpupulot ng basahan. Grabe, nasusuka ako ngayon sa sarili ko. Gusto kong bumalik. Miss ko na ang anak ko. Ngunit alam ko na sa pagkakataong ito ay babalik ako ay nasa dalawang magkaibang mundo mula kay Ye Chen. Maaari akong magpatuloy na maging pangkalahatang tagapamahala, o maging ang CEO sa hinaharap, nang hindi na kailangang kumuha ng basahan. Napaupo si Yang Tian sa lupa, umiiyak ng labis, at sinabi sa kanyang sarili na parang baliw, ako, Yang Tian, ay hindi mamumulot ng basahan kahit na mamatay ako sa gutom. Grupo, sa oras na ito, tumunog ang aking tiyan. Tinapik ni Yang Tian ang guti-guti na linan na bag sa tabi niya at diretsyong isinandal ang kanyang ulo dito, na para bang ito ay isang kayamanan, at napakaliit ng kanyang boses na hindi niya marinig. Kalimutan mo na, matulog ka na. Gumising ka ng maaga bukas ng umaga at sumugod sa bayan ng county. Humanap ka ng scrap collector para ibenta ang bagay na ito. Maaari kang magdagdag ng isa pang itlog. Nang gabing iyon. Sa pagbabalik, naisip ni Ye Chen na pumunta sa Yangcheng. Ang sakit lang ng ulo niya ay kung paano kumbonsihin ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ng lahat, sa mata ng kanilang mga magulang, ang pamilyang Su ay isang mayamang pamilya sa Yangcheng, isang behemoth, at mahirap para sa kanila na makipagkumpetensya sa isang ordinaryong pamilya mula sa pamilyang Ye. Sa kasalukuyan, ang pagkakakilanlan ni Ye Chen bilang isang cultivator ay masyadong nakakagulat, at hindi niya gustong malaman ito ng kanyang mga magulang ng maaga. Dapat isama si Mengmeng, itong batang ito. 3 taon nang hiwalay si Yuhan at ang kanyang anak. Bilang tinaguri ang mother-daughter connection, ang makita ni Yuhan ang kanyang anak sa unang tingin ay mas mahusay kaysa sa anumang bagay. Sa pag-aakalang nakauwi na si Ye Chen, wala pa rin siyang maisip na dahilan para kumbonsihin ang kanyang mga magulang. Pagkapasok sa pinto, nagulat si Ye Chen nang makitang wala sa kanyang mga magulang ang natutulog, ngunit si Mengmeng ay mahimbing na natutulog sa mga bisig ng kanyang ina na si Wulan. Umupo si Ye Chen at mahinahong sinabi, Tatay, Nanay, bakit hindi ka magpahinga? Pinag-uusapan namin ng nanay mo ang engagement banquet ni Wenwen. Kumuha ng sigarilyo si Father Yehai at tila nataranta. Bahagyang natigilan si Ye Chen, engagement banquet. Well, engagement banquet ni Wenwen mula sa bahay ng pangalawang tiyuhin mo. Si nanay ang pumalit sa paksa at nagpaliwanag, ang iyong pangalawang tiyuhin ay nagtatrabaho sa opisina ng Development Zone sa Kowloon Bay. Siya ay tila deputy director ng komite ng pamamahala.
Nagkataon na ang anak na pinamumunuan niya ay hinahabol si Wenwen kamakailan, at ikaw ang pangalawang tiyahin ay nagdudugtong sa gitna, at ito ay gagawin sa loob ng ilang araw, hindi, ang pakikipag-ugnayan ay pagkatapos ng 3 araw. Nagulat si Ye Chen, si Ye Wen ay engaged na. Napabuntong hininga si Ye Hai at sinabing, kanina lang kami tinawag ng iyong pangalawang tiyahin at sinabing iniimbitahan niya kaming dumalo pagdating ng oras, kaya pinag-uusapan namin ng nanay mo kung gaano karaming seremonya ang dapat gawin. Ang iyong pangalawang tiyahin ay hindi kailanman tinanggap sa amin, at sa pagkakataong ito ay handa siyang magkusa na tumawag, para lamang ipakita sa amin. Medyo galit na sabi ng ina, si Wulan. Bagamat wala siyang kultura, maaari pa rin niyang makilala ang ilan sa pagiging sophisticado ng mundo. Sinaway siya ni Ye Hai na may matigas na mukha, opinyon ng mga babae, tumawag man si Xiao Hui o hindi, dapat tayong pumunta. At saka, tumawag din ang pangalawang tiyuhin ni Xiao Chen at si Wenwen pagkatapos nito. Natatakot akong mapahiya ka, malamig na bamantong hininga si Wulan. Nang makitang malapit ng mag-away ang kanyang mga magulang, biglang sinabi ni Ye Chen na may luha sa kanyang mga mata, tatay, nanay, pumunta ka kaagad kapag umalis ka, babayaran ko ang regalo, ano ang away? Okay, let's go with the whole family at that time. Bagamat mahirap ang pamilya namin, hindi namin pwedeng hayaang magchismisan ang outsiders. Tumango si Ye Hai. Sumang-ayon si Ye Chen sa kanyang bibig, ngunit lihim siyang bamantong hininga sa kanyang puso. Bilang resulta, kung mag-isa siyang pumunta sa Yanjing, tatagal ito ng hindi bababa sa 3 araw. Hindi nagtagal, bumalik sa kwarto ang ina na may tampuhang mukha at niyakap si Mengmeng para matulog. Si Ye Chen at ang kanyang anak lamang ang nasa sala, at si Ye Hai ay nakatitig sa TV upang manood ng balita sa gabi. Medyo absent-minded si Ye Chen, nahihirapan siyang sabihin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa plano niyang pumunta sa Yanjing. Sa puntong ito, tapos na ang balita sa gabi. Binuksan ni Ye Customs ang TV, tumayo at nagplanong bumalik sa kanyang silid. The moment na lumingon siya, biglang sinabi ni Ye Chen, tatay. Nilingan siya ni Ye Hai na may nalilitong ekspresyon. Natahimik si Ye Chen saglit. Sige, matulog ka na kanina. Alam ko na ang gusto mong sabihin. Papa mo ang bahala sa Reg Along pera. Ikanaway ni Ye Hai ang kanyang kamay, palihim na sinulyapan ang silid, hininaan ang kanyang boses at sinabing, ang iyong ina ang namamahala sa pera sa aming pamilya, ngunit kami ng iyong ama ay lihim na nagtago ng ilang pribadong pera sa nakalipas na 2 buwan, huwag mong sabihin sa iyong ina. Panipi. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, ang boses ni Wulan na nagtatanong ay nagmula sa silid, anong uri ng pribadong pera? Nang inag si Ye Hai at bumalik sa silid na may ngiti sa kanyang mukha. Dahil sa malabo, tila narinig ni Ye Chen ang isang pangungusap, ubo, sinabi ko na hindi ako kailanman nagtatago ng pribadong pera. Natahimik si Ye Chen saglit. At the same time, sobrang relaxed ng puso ko. Huwag sabihin ito, huwag sabihin ito. Posible bang sabihin kay Ye Hai na ang iyong anak at ako ay nagpunta sa mundo ng paglilinang sa loob ng 5 taon mula noong ako ay nawala, nilinang sa loob ng 3,000 taon, naging emperador ng langit, at pagkatapos ay bumalik ng hindi maipaliwanag. Ang iyong anak ay hindi lamang isang magsasaka, kundi isang sikat na Yanankang na pumatay ng isang tao sa 10 hakbang. Siya rin ang numero 1 tao sa Tianan. Lahat ng mayayamang pamilya sa Tianan ay titinggala sa hininga ng iyong anak. Ang iyong anak ay isa pa ring invisible billionaire na nagkakahalaga ng higit sa 10 bilyon. Kung talagang isa-isa niyang sasabihin ito, hindi magugulat si Ye Hai, ngunit sasampalin siya, ikaw na matanda, 55 taong gulang pa lang ako ngayong taon, at hindi pa ako umabot sa punto ng Alzheimer's. With that in mind, sumunod din siya pabalik sa kwarto. Sa ikalawang kalahati ng gabi, isang maliit na itim na aso ang nagmulat ng mga mata, gumapang sa labas ng bintana, at tumakbo patungo sa isang clubhouse malapit sa komunidad. Damn little leaf, pumunta ako sa Meow Village at bumalik na may dalang ahas. Tawagin natin itong pangalawang anak. Bagamat bata pa ang pangalawang anak, mas malaki pa ang ugali niya kaysa sa ninuno ko, pero ako ay tanga. Noong nakaraang araw, niloko ako ng aking ninuno, at talagang nilabas ko ang aking dila para dilaan ang saksakan ng electric board. Pangalawang anak, kung gusto mong makipagkompetensya sa aking mga ninuno para sa pabor, ikaw ay medyo malambing, at ang aking mga ninuno ay maaaring makipaglaro ng kaunti at patayin ka. Tumawa ang matandang ninuno habang naglalakad. Hindi, kailangan kong magtrabaho ng gusto sa aking mga ninuno. Hindi ko hahayaang palitan ako ng pangalawang anak, kung hindi, baka maging palayok talaga ako ng mabangong karne ng aso. Tuldok. Kinaumagahan, ang parehong mga magulang ay pumasok sa trabaho, at habang nagluluto si Ye Chen sa kusina, si Su Yuwei ay dumating sa pintuan. Ang unang pangungusap ng babae ay, babalik ako. Isang maligamgam na huni si Ye Chen, at nagpatuloy sa pagkuha ng spatula at pinirito ang karne ng baka sa loob. Ang kanyang saloobin ay nagpagalit kay Su Yuwei ng ilang sandali, sabi ko babalik ako, wala kang balak sabihin. Si Ye Chen ay nanatiling hindi natinag. Asshole! Pinapaka ni Su Yuwei ang kanyang mga paa sa galit, kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, tinatanong kita, may kaugnayan ba ito sa 5 taon na nawala ka sa dahilan kung bakit ka naging malakas? Para kay Ye Chen, napakakomplikado ng kanyang emosyon, akala niya ay sayang lang iyon,
ngunit si Yanan Kang pala ang pumatay ng isang amo na parang aso. Yun nga lang, ang pinaka-importante ay masyadong makapangyarihan ng isa niyang babaeng apprentice. Hinding-hindi makakalimutan ni Shi Su Yuwei na noong inanyayahan niya si Xiaoya na maghapunan sa hotel noon, sinamantala niya ang pagkakataong umatake at hiniling kay Guo Sheng na harapin si Xiaoya. Bilang resulta, ganap na natalo ni Xiaoya si Guo Sheng, at siya mismo ay sinampal ng 2 beses sa publiko ni Xiaoya, at ang kanyang mukha ay namamaga sa loob ng 2 araw bago nawala. Nang makitang hindi nagsasalita si Ye Chen, pinigilan ni Su Yuwei ang kanyang galit at sinabing, ayaw mong iligtas ang kapatid ko. Lumingon si Ye Chen upang tumingin sa kanya ng may matalas na mga mata, bigyan ka ng 5 minuto, lumabas ka. Nagulat si Su Yuwei sa kanyang mga mata, at nauuto, oo, minamaliit ka ng aming pamilyang Su. Sapat na ang kakayahan mo para harapin ka ng aming pamilyang Su. Ang ibig kong sabihin, sumama ka sa akin sa bahay ni Su, at sasabihin kong mabuti sa aking pangalawang kapatid, dapat siyang pumayag na manatili ka sa aking kapatid. Roll. Tumingin si Su Yuwei sa kanya ng blanco, Marvin Ye, ikaw, magiging kalaban ko ba talaga ang pamilya Su? Sasaktan mo lang ang sarili mo ng ganito. Hindi mo maiisip kung gaano kalakas ang pangalawang kapatid ko. Paano ang pagiging isang kaaway? Biglang ngumiti si Ye Chen, kailan kailangan ni Ye Chen ang iyong pamilyang Su para harapin ka? Ang kasalukuyang sitwasyon ng aming pamilya ay salamat sa iyong pamilyang Su. Ang gusto ko ay mawalan ng pag-asa, matakot, at manginig ang iyong pamilyang Su. Gusto mong sirain ang pamilya ko sa Su. Ang boses ni Su Yuwei ay napakatalas, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Roll. Magsabi ka pa, at papatayin kita ngayon.